Hey, wake up, sleepyhead. Napamulat ako nang maramdaman kong may hanging tumatama sa pisngi ko. Agad kong kinusot-kusot ang mata at nakita ko ang nakangiting mukha ni Cheese na malapit lang sa mukha ko. Napangiti ako tsaka tinulak siya ng bahagya. Let's go. It's already 3:08 p.m. Hindi ka pa kumakain kanina. Saad niya at inalayanan ako patayo. Do you really want to stay with me? It's okay if mauna ka na sa lugar ninyo or pumasyal doon. I told Chase habang pababa na kami ng private jet. Ang maingay na mga tao at ilaw ng kamera na agad ang sumalubong sa akin. God, paano ko ba nakakalimutang ito talaga ang bubungad sa akin sa airport? Come here. Agad akong hinila ni Chase sa likuran niya. Saktong pagdating naman ng sangkaterbang bodyguard na nakaitim para harangan ako. Ngumiti na lang ako at yumuko habang mangungunad siya sa paglalakad. Nang tuluyan na kaming makababa sa hagdan ng jet, natanaw ko sa di kalayuan ang naghihintay na driver namin pauwi. Pinalibutan ako ng mga bodyguards at nangunguna doon, siyempre si Chase na kung makalingkis ay parang ahas. Bahagya pa ako napapitlag dahil sa may mga kamay na nag-aabot sa akin. Patuloy akong yumuko dahil kahit kailan talaga hindi ako nasasanay sa flash ng camera. Sumasakit din kasi ang mata ko kapag madami talagang nagfa-flash. Pero kapag sa photoshoot, okay naman. Mayroon pa akong nakitang malaking banner na ang nakalagay ay "Welcome home, Miss Danica" na may iba't ibang design at madami pang iba na puro pag-welcome sa akin. Well, alam naman kasi nila na taga Pilipinas talaga ako. Bahagya akong inangat ang tingin ko at ningitian sila. Napakaganda mo, Miss Danica. Saan po kayo mayon mananatili, Miss? Boyfriend mo ba siya? Oh my God, idol! Mga naririnig kong sigaw nila. Napangiti na lang ako habang napapailing. Masyadong protektado ako ng bodyguards at ni Case kaya hindi kami nahirapang makaratong agad sa sasakyan. Agad akong inilalayan papasok ni Chase. May driver na doon at umikot na lang siya sa kabilang side para umupo sa backseats, katabi ko. Patuloy pa din ang mga paparazzi at mga flash sa pagsunod sa amin. Pero noong nagsimula ng umandar ang sasakyan na, ay unti-unti na silang tumigil. Ang dami nga nila. Here, saad ni Chase tsaka inabutan ako ng tubig. Nakangiti ko naman yon tinanggap at ininom. Mainit talaga sa Pilipinas, buti na lang at nakamanipis na dress lang ako at hindi masyadong balot. Balak pa nga naman akong pasuotin nung jacket nitong nasa katabi ko. Tahimik ang naging biyahe namin hanggang sa nakarating kami sa isang mansyon na pinatayo ko mismo noong nasa Spain pa ako habang nagtatrabaho. Si Papa ang pinamahalaan ko dito pero syempre akin yung gastos. Simpleng disenyo lang at madaming bulaklak. Agad na ipinarada ang sasakyan sa garage nang nakapasok na kami sa gate. Excited na akong makita ang loob ng bahay ko. Ang daming bulaklak kanina sa labas at talagang doon ako lagi maglalakad-lakad. Malayo sa kabahayan ang bahay na ipinatayo ko kaya walang problema na baka may biglang sumugod sa akin dito na fans dahil malayo at tago. Mabilis akong inalayaan ni Chase pababa pagkatapos nun ay bumalik ang sasakyan sa airport. Ang sabi ng driver ay kukunin niya daw ang naiwan naming gamit. Wala bang tao dito, Danica? Tanong ni Chase habang binubuksan ng pinto ng bahay. Excited na akong makita ang loob. Meron, kaso bukas pa dadating si Manang eh. I happily answered. Siya yung kasambahay namin. Akala ko nga dumating na, pero bukas pa daw. Napatanggo naman siya nang tuluyan ng mabuksan ng pinto. Ay, napanganga ako sa ganda. Wow, this is so breathtaking. Unang bubungad sa'yo ay ang mahabang sopa sa sala at sa itaas nito ay ang malaking chandelier. Sa bandang unahan naman ay makikita mo ang napakahabang palibot-libot na hagdan papuntang taas ng bahay. May nakita din akong isang pinto sa unahan ng salas. Siguro, iyon yung kitchen. May isa ding pinto na siguro para sa daanan papuntang garden dahil ni-request ko yun. Madaming appliances pa ang nandun. May mamaharing vase na nasa bawat sulok
at mga birth-taking painting. May malaki ding TV na nakalagay sa harap ng sofa. Pagtingin ko sa sahig ay parang na ako nananalamin dahil sa sobrang kintab at linis nito. Nahiya naman akong apakan to. Ang ganda ng bahay mo, Danica. Baka sa boses ni Chase ang pagkamangha. Yeah. Sagot ko naman habang nalilibot pa din sa bahay ang paningin. Violet and white kasi ang napili kong team at karamihan sa mga gamit ay light color na nagpapaaliwala sa bahay. Agad akong tumakbo papuntang sofa at pabagsak na umupo. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Chase. Tayo lang dito, masasolo kita. Kasunod ng pagsipol niya, napatingin naman ako sa kanya na nakaupo na sa upuang nasa harapan ko pero pinagigitnaan nito ng glass round table na may ashtray sa gitna. Anong masasolo ka diyan? Napataas kilay ng sabi ko. Natawa na lang siya. Nothing. Are you tired? Tanong na lang niya. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Nope. Nakatulog ako sa biyahe. Sagot ko sa kanya. Napansin ko na mukhang pagod siya. Hey, you look tired. Halika, ituturo ko yung kwarto mo sa itaas. Alam ko na naman yun kasi sinabi ni Papa. Sabi ko sa kanya. Sa taas yung mga rooms na madami at pumili nang si Chase doon. Ang sakin naman ay nasa pinakadulo at excited na din ako makita to. Can you cook? Mukhang nag-akin lang ang saad niya. Ganyan siya. Gusto niya laging pinagiluto ko siya. Gutom ka na ba? Maraan naman siyang napatanggo. He chuckled. Sige, may stock na naman yung ref at ipagluluto kita. Sabi ko, at tumayo. Nagugutom na pala siya. You're sure hindi ka papagod? I can endure it. Hindi ako kumain kanina eh. Saad niya. Ha? Akala ko ba kumain ka? Singhal ko sa kanya. I don't have enough time. May inisikaso pa akong gamit ko kanina eh. Napabuntong hininga na lang ako. Sumandal naman siya sa upuan at pumikit. Don't worry, I'll cook for you. Sasarapan ko tapos magpahinga ka na lang muna dyan. Nangingiti kong saad. One thing that I like is every time na magpapaluto siya sa akin. Ang ganado niya kasing kumain at saka palaging ubos ang niluluto ko sa kanya. Sino ba naman ang hindi gaganahan magluto kung ubos palagi, di ba? Agad ako nagtungo sa isang pinto kanina at yun na nga, tama ang hinala ko na kitchen ngayon. Napamangha ko sa laki nito, parang kasing laki niya yung isang buong sala sa labas. Kumpleto na din ang mga gamit. Agad kong binuksan ng ref at madaming pwedeng iluto doon. I decided to cook tinola and adobo na lang pagkatapos sopas. It's almost 5 o'clock p.m. and dinner na din naman maya-maya. Tama lang to para matulog na kami pagkatapos. Mananatili ako dito sa bahay ng 1 week and after that, kailangan ko nang mag-work sa mga shoot and interviews. Masaya ako nagluto. Sinilip ko pa nga si Chase at humihilik na ito. I can't blame him. Madalas din kasi siyang pagod at busy simula nang sinabi kong uuwi kami sa Pilipinas. Ayaw niya namang magpaiwan pero naging busy siya after niya sinabing sasama talaga siya. I don't know why pero hinayaan ko na lang. Kahit sa Spain ay busy din siya madalas. May pinapagawa din kasi si Papa sa kanya at madagdagan pa ako na lagi may rakad. Minsan siya na rin na nag-aasikaso ng mga meetings ko. Umabot ng 2 oras ang niluto ko dahil nag-enjoy ako sa kitchen. Nagluto din ako ng menudo, spaghetti, tas nag-bake ako ng cake. Pagkatapos kong ihanda lahat sa mesa ay napagpasyahan ko ng gisingin si Chase. Chase, wake up. Yugyug ko sa kanya. Chase, let's eat na. Sabi ko ulit pero umungol lang siya. Hey, wake up. Natatawang gising ko nang dahil ang hirap ni talagang gisingin kapag ganito siya katulog. Lumapit naman ako sa tenga niya ni no choice, I need to do it again. Agad kong kinagat ng mariin ang tenga niya na ikinasigaw niya agad. What the heck? Overacting naman? Hindi ko na mapigilang mapahalakak. Ewan ko ba sa kanya at yan lang yung nakakagising sa kanya? Kahit pasabuyan mo ng tubig hindi magigising pero pag kinagat yung tenga ay mahihiya si Flash sa kanya. I told you, stop doing that. Magigising na naman ako. Reklamo niya pero malambing niyang saad. Natawa na lang ako at hinawakan siya sa braso. I cook your favorite adobo. Masaya kong saad habang ginagaya siya sa kitchen. Really? Nakangiting saad niya habang naramdaman kong humawak ang kamay niya sa bewang ko. Oo, at magluluto ako ng cake para sa'yo. Masayang saad ko ulit. Cake? Why? It's already evening. To eat sweets. Seryosong saad niya.
Hindi niya kasi ako pinapakain ng matatamis kapag gabi kasi sasakit daw tiyan ko. Kung pakakainin niya naman ako, kailangan sangkaterbang kanin muna. Mahina ko siyang pinalo at bahagya akong tumingkayat para halikan siya sa pisngi na ikinagulat niya. Cute, silly. How can you forget that today is your birthday, Chase? Natatawang sabi ko, today is March 4, birthday niya. Oo, I forgot. Napasimangot naman ako. Where's my gift then? Nakangising saad niya. Nakarating na kami sa kitchen at natawa na lang ako nang nagningning ang mata niya sa mga pagkain sa mesa. Eat first, don't worry. Onti lang kakainin kong cake. Masayang sabi ko, umupo naman siya sa harapan ko after niya ako nigaya sa upuan ko. You cook all of this for me. Napapailing na saad niya. Do you like me now? Napataas naman ang sulok ng labi ko. Not yet, ngiting sagot ko. Madam, eyes can't lie. Naiirap na lang ako, ang hangin niya talaga. Pinagsandukan ko siya ng pagkain. Nagreklamo pa niya, pero hindi ko siya pinagbigyan sa kasupladuhan niya. It's his birthday. At kagaya nga ng sabi ko ay magana siyang kumain sa mga niluto ko. Mas lalo siyang gumapo sa paningin ko. Danica, can I ask? Napatingin ako kay Chase habang sumusubo ng pagkain. Marahan naman akong tumango. You said alam ng mga kakilala mo here in the Philippines na patay ka na, right? Agad ko namang linunok ang pagkain ko tsaka tumango ulit. Hindi ba sila nagtataka? I mean, alam nilang lahat, especially that bastard, Clark, that you're already dead. Seryosong saad niya. Napalunok naman ako. I didn't get it. Nagtatakang tanong ko. Hindi ba sila nagtataka? You're a model, imposibleng hindi ka nila nakita sa magazine or sa television. You're famous especially here in Philippines, Danica. I'm sure nakita na nila yun and hindi ka nagpalit ng pangalan mo. Mahabang linta niya. Oh, he's saying that baka nagtaka yung ibang nakakailam na patay na ako ngayon baka nakita nila ang pagmumukha ko sa magazines, etc. dahil isa akong model at kalat sa buong mundo ang litrato ko. I don't think so. And I'm not famous back then naman. Kaunti lang ang nakakakilala sa akin at nakakaalam na patay na ako. Sila Clark lang and other siguro yung sinabihan ni Papa noon pati na yung ibang kakilola ko. And because I don't give a damn about it anyway. Past is past, this is my present now. At ayaw kong i-connect ang mga nangyari sa nakaraan sa akin ngayon. Okay, just make sure. I don't want someone to bother you anymore. Sagot ni Chase tsaka magana na namang kumain. Palihim na lang akong ngumiti. He's taking good care of me, ha? Napangiti naman ako habang nakatingin kay Chase na nakaupo sa sofa habang hawak ang tiyan. Ako na ang nagpresentang maglipit kahit ayaw niya. Paano ba naman kasi? Halos ubos lahat ng niluto ko. Pati ang cake na ubos naming dalawa pero mas masiba talaga siya. Agad kong tinapos ang hinuhugasan ko at agad akong pumunta sa kanya sa sofa. Napataas kilay na napatingin siya sa akin. What? Ako pa susupladuhan mo ah, saad ko. You cook too much. Siya, you eat too much. Sagot ko din na ikinangguso niya. Natatawa na lang ako. Where's my birthday gift? Tanong naman niya. Alam kong hindi siya seryoso sa panong niya. Sa nakaraong taon na magkasama kami, lagi niyang nakakalimutan ng birthday niya. Nanatili ako nakatayo sa harapan niya. Nah, that's my birthday gift, yung kinain mo kanina. Mas napasimangot naman siya lalo. Last time, wristwatch ang gift ko sa kanya na suot niya ngayon. Madalas ang gusto niya kasing regalo ay ako. Oo ako, yakap ko daw, o kaya halik ko, na hindi ko naman pinapatulan. But now, wala ko nabili kasi nawalan ako ng time. Wala akong regalo, pasensya ka ha. Wala akong masyadong oras para bumili na. Malungkot na saad ko. Hoy, huwag kang malungkot. Okay lang, ayos na ang presensya mo sa akin, mi amor. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sagot niya. Ngumiti naman ako. Really? Mabilis naman siyang tumanggo habang nakasandal sa upuan at nakatingin sa akin na nakatayo sa harapan niya. Hindi ako. Bakit ako? Agad akong napangiti sa sagot niya. Napatingin ako sa wall clock. Oh, it's already 9 in the evening, we should sleep.
Masigla akong sad. Tumayo naman siya. Alam na nga ang kwarto niya dahil pumunta siya doon kanina at pumili. Namangha nga daw siya eh. Yeah, you sleep too. Thank you. Nakangiting saad sa aking harap ko. He caressed my face. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Chase, napalunok ako. Need something before you sleep? Agad naman akong umiling at tinignan ng hagdan na tatakbuhin ko mamaya-maya. Chase, nakatingin sa aking pagtataka. Agad niya nilipat ang kamay niya sa noo ko. To check me siguro? Baka may sakit ako. Napangiti ako. Oy, bakit? Wala ka bang bayad? Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang bigla na lang kong kinapit ang kamay ko sa batok niya. Happy birthday, Chase? I sweetly said and kissed him on his lips. Naramdaman kong nanigas siya. Mga ilang segundo lang ay bumitaw na ako at napangiti. Bago pa siya makapagsalita sa pagkagulat, ay agad na agad akong tumakbo sa hagdan papuntang kwarto ko. Iniwan siyang tulala na may pulang mukha. Ano bang ginawa mo, Danica? Tumalon-talon ako sa malambot kong pink na kama. Heck, ngayon lang nagsinkin sa utak ko ang ginawa ko. Paano ko haharap sa kanya bukas? Halos sabunutan ko na ang sarili dahil ngayon lang ako nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa ko kanina. Paano ko haharap na masaya at normal kanya bukas? I mean, yes, nahalikan niya na ako pero that was 4 years ago nung sa parking lot pa kami after ng unang photoshoot ko at hindi na yun naulit pa. Hindi ko na magawang i-appreciate ang ganda ng kwarto ko dahil sa kahihiyan. Pwede naman kasing bumili ka na lang ng ireregalo mo sa kanya bukas, Danica eh. Ano ba yan? Inis kong saad sa sarili. O di kaya dapat, niyakap ko na lang. Nakatulog na kaya siya? It's already 12 o'clock in the morning. Nakatulog ngayon, syempre. Pero nakatulog siya kanina. Napabuntong hininga na lang ako. Bahala na siya dyan. Gusto niya naman yun eh. Bukas, I will act like nothing just happened, that I didn't do something crazy. Saad ko sa sarili at pinilit ko na matulog. Kinabukasan, hindi ako mapalagay lalabas ba ako ng kwarto. 7 a.m. na ako nagising at kumakatok na nun si Chase sa kwarto ko para mag-breakfast. Siya yung nagluto. Ang landi mo! Inis kong sigaw sa sarili sabay padyak ng paa. Napabuga na lang ako ng hangin at agad na lumabas sa kwarto ng taas noo. Hindi ko ipaparamdam sa kanya na nahihiya ako sa ginawa ko. Pananagutan ko lahat ng ginawa ko. Napalunok ako nang makita ko siyang nakaabang sa sala. Hey! Good morning! Ngiti kong bati pero nauutal. Ang late nila? Gumagawa ka na naman ba ng kalokohan sa loob ng kwarto mo? Nakangiting sabi niya. Agad ako napailing. Hoy! Hindi ang bastos mo naman. Kumain na nga tayo. Bastos? I didn't mean about dirty. I said crazy, Danica. Sad nito. Ngumuso ako sabay irap ko sa kanya at dumiretso sa kusina. Nakaraan kasi narinig niya akong dumadaing sa kwarto ko. Natapilok lang naman ako. At dahil sa hindi ko siya pinagbuksan ay kung ano-ano na agad ang inisip. Sakto pang kailangan niyang umalis kinabukasan kaya hindi na ako nakapagpaliwanag sa narinig niya. Akala ko nakalimutan niya na. Pero nagkakamali ata ako. Umupo na lang ako sa upuan. After this, gusto kong libutin ang bahay. May rooftop din tong may swimming pool eh. Sumunod na din naman siya. Simpleng bacon, fried rice at hotdog lang. Tsaka kape ang nakakain. Normally na kinakain ko sa breakfast. Magana akong kumain kahit naiilang ako. Pakiramdam ko nga namumula yung mukha ko eh. Hindi natagal ay nauna siyang matapos at napansin kong sumandal siya sa upuan niya habang tinititigan ako na kumakain pa. Ito na naman at mas naiilang ako. Kahit sa loob ng ilang taon, ganyan na talaga siya tumingin sa akin. Binilisan ko naman ng pagkain at sunod-sunod na ang pagsubo ko. Akmang susubo ulit ako nang bigla siyang magsalita. Easy woman, mabibilawkan ka.
Marahan na lang akong napatango sa sinabi niya. What you did last night is not good and not bad after all. Napalanok naman ako dahil sa sinabi niya. Uminom na lang ako ng tubig. Not good cause I love it. I can still remember that taste of your lips even it just lasts a seconds. Mas lalo ata akong namula sa sinabi niya. Pwede bang patapusin niya muna akong kumain? Nilunok ko na ang tubig at tumingin sa kanya. Tapos na din naman ako kumain. Paano naman naging hindi maganda? Mahinang tanong ko at saka napanguso. Gusto niya naman daw, pero not good pa daw. It's absolutely not good. Seryoso niyang saad. Bakit nga? Naiinis kung saan. Nababaliw na ako. Napakunot noon naman ako sa sinabi niya. Ano? Tanong ko. You're driving me crazy, Danica, and I want you to stop it cause I might lose my control. Bigla niyang saad tsaka lumabas sa kusina, pero nakita ko pa ang bahagya niyang pagngiti. Alam kong sobrang pula na ng mukha ko ngayon dahil sa sinabi niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Kalma, Danica. Kalma. Pagpapakalma ko sa sarili ko dahil para akong teenager na kinikilig at may nagliliparang paru-paro sa tiyan. Natakos ako sa paglikpit ng pinagkain namin nang marinig ko ang tunog ng cellphone ko. Agad akong pumunta sa sala at kinuha ang cellphone. Si manager, mahinang saad ko. Akma akong lalabas na makasalubong ko si Chase na naka-earphone. Bahagya pang nagbabounce-bounce yung ulo niya. Napalunok naman ako. Why he's so hot? Lumiko na lang ako sa kabilang pinto na patong garden. Total, doon ko naman balak pumunta. Hello? Buenos dias! Masigla akong bati pagsagot ko pa lang ng tawag. Halos mapatulalak ako sa ganda ng garden. It's full of roses and different types of flowers. It's so breathtaking, lalo na at may fountain din sa gitna. Pakiramdam ko, nasa isa akong mahiwagang hardin. Napabalik lang ako sa wisyo na magsalita ang nasa kabilang lane niya. Buenos dias, Danica. Narinig ko ang tabati din ito. Nandito na ako sa Pilipinas at ang ganda na ng pakaramdam ko. Masigla ako pa din saad. Narinig kong tawa nito. Alam ko, may kaunting problema lang ako sa dati nating Ron Juan, pero ayos na ngayon. Si Joy ba? Nasabi ko na lang. The reason why I called you this morning is to ask some favor. One of the company there wants you also have some pictorial for their product. They need it, Danica, and they want you to be part of it. Okay lang ba sa'yo? Diretso niyang saad. Napangiti naman ako. Mukhang wala akong pahinga pero okay lang. At ito din naman ang ipinunta ko dito. See, it's okay. I'm glad that they choose me. Napatango kay Sabi kahit hindi niya nakikita. Natuwa naman ni Tulat agad na nagpasalamat bago tinapos ang tawag. Mga mamayang 1 PM pa daw kami pupunta. Sinend niya na din ang address ng company. 9 AM pa lang din naman, magbibihis na lang ako, total nakaligo na naman ako. Bawal ako magsayang ng oportunidad. Iisipin kong may perang lahat ang ginagawa ko. Napalibot ulit ang tingin ko sa paligid at sa pangalawang beses na manghana naman ako nito. Napapitlag ako nang naramdaman kong may malalaking braso na pumalibot sa bewang ko. Narinig ko ang pagtawa nito dahil siguro sa sudden reaction ko. The silence isn't so bad. Kumanta siya kasabay ng pagsiklop niya ng mga kamay naming dalawa. He gently swayed our body. Till I look at my hand and feel sad. Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. Damn, kinakanta niya ang paborito kong kanta, Vanilla Twilight. Pumikit ako. I'll find repose in new ways. Thought I haven't slept in 2 days. Cause cold nostalgia chills me to the bone. But drenched in vanilla twilight. Nagpatuloy siya. What he's doing is also driving me crazy. Tinatanggi ko lang yun sa sarili ko dahil hindi pa ako handa. I'll sit in the front porch all night, waist deep in the thought because when I'm with you, I don't feel so alone. Ngayon ay nasa leeg ko ng ulo niya. Napangiti ako. Pakituloy? Gumisi siya kahit ganito ang aming posisyon. Kapag lumiliwanag ang mga mata ng Violet, matitikman ko ang langit at makaramdam muli ng buhay at makakalimutan ko ang mundo tulad ng ginagawa ko. Ngulit sumusumpa ako na hindi kita makakalimutan. Oh,
kung makakabalik lang ang boses ko sa nakaraan bulong ko sa tenga mo. Oh darling, I wish you were here. Pagkatapos ay hinalikan niya ako ng mahina sa leeg. Halos kalahating oras kaming ganun kat kinakanta niya lang ang paborito kong kanta. Gusto ko palagi marinig ito mula sa kanya. Mula kay Chase. Anong klaseng kumpanya yan? Alam mo ba kung anong produkto meron sila? Curious na tanong sa akin ni Chase. I giggled a bit. Nope, not yet. But it's okay, malalaman ko din naman mamaya. And besides, manager tell me na bagong company lang daw yon. I answered. Bagong company? Napatango ako. Aha, sagot ko naman. Who's the owner? Baka drugs yan ha, tingnan mo yung damit mo. Masyadong revealing sa likod. Akala ko ako lang makakakita ng batok mo. Nakabusangot yung sad na kinatawa ko. Silly, mag-drive ka na lang. At least ikaw ang unang nakakita ng tattoo ko, no? And not Clark. Sad ko. He smirked. And I'm proud of it. Sabay kaindat niya kaya napatawa na lang ako. Then don't say na drugs yun. Ano ka pa naman? Open na company sa lahat tapos drugs? Seriously? Naiiling kong sabi. Tumingin naman siya sa akin. Papunta na kami ngayon sa company. Ayaw niya pa nga ako payagan kasi papahinga daw ako dapat dito, but he insisted kaya wala siyang nagawa. Bakit? Seryoso lang ako dito. Napailing na lang ulit ako. Medyo may kalayuan din ng company na yon. I'm wearing a backless dress na color violet and a simple makeup and aviator sunglasses will do. Nagdala na din ako ng cap para itago mamaya yung mukha ko. Nakasuot din ako ng 5-inch stiletto. Masama ang kutob ko dito. Napadingin ako ulit sa kanya at bahagyang tumagilid. Pagtapos ng yakapan at kantahan session namin kanina, nawala na lang bigla yung hiyang naramdaman ko sa kanya kagabi. Malapit na din nga sana kami mag-kiss kanina kung di ko lang naalala yung oras. Sayang. Why? Galaon ang saad ko. Hindi ko rin alam. Masama lang pakiramdam ko dito. Seryoso niyang saad. Tinapik-tapik ko naman ang braso niya. Don't worry, you're at my side naman eh. Nakangiting saad ko na sinang-ayunan naman niya. Malayo pa ang biyahe kaya nagtanong-tanong na lang ako hanggang sa itanong ko yung isang bagay na bumabagabag sa isip ko. Chase, you told me na you will be my master, right? Napatango naman siya. Why? Sagot niya. Marahang kong kinigat ang loob ng pisngi ko. Kasi hindi ka naman nagiging master sa akin madalas or hindi nga talaga. Normal lang yung mga utos mo minsan. Diretso kong saad. I mean, akala ko din kasi totohanin niya. Naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa hita ko. Isang kamay niya na lang ang gamit niya sa pagmamaniho. Tsaka na. Simpleng sagot niya. Ha? Anong tsaka na? Naguguluhan akong sumagot. Akala ko nga maghihirap ako at patuloy akong maiinis sa kanya noon eh. Tumingin naman siya sa akin. May nakita kong emosyon sa mga mata niya na hindi ko mabasa pero bigla na lang din itong nawala. Tsaka nakita uutusang sumunod talaga sa akin at maging master mo kung kinakailangan ko nang gamitin yun. Mahina niyang saad at ibinalik sa daan ang tingin. Napatanggo-tanggo na lang ako dahil wala akong naiintindihan sa mga sinabi niya. Nanatiling hawak niya ang kamay ko. Akala niya naman susunod ako. Ano kami na sa pelikula? Makalipas ang ilang minuto ay huminto kami sa isang napakalaking building. Ang taas naman nito. Siguro mayaman yung may-ari talaga. Natural, mayaman. Hindi naman siguro makakapagpatayo ng isang kumpanya kung hindi, di ba? Nilibot ko ang tingin sa paligid, ganun din si Chase. Kaunti lang ang tao at siguradong walang makakahalata sa akin. As much as I want, ayaw ko muna ng mga flash at ingay. Inilayagan agad ako ni Chase pababa ng sasakyan, tsaka niya isinuot sa akin ang cap ko. Halata pang hindi siya mapakali habang nakatingin sa likod ko. Natawa na lang ako sa isip ko. Exposed kasi yung likod ko showing my tattoo. Naging malakas din ako dahil dito. Everyone loves my tattoo, especially Chase na kulang na lang ipagdangot at itago ako sa cabinet habang buhay.
Mula sa kinatatayuan ko ay nakita ko ang logo sa pinakataas ng building. CLK Company ang nakasulat. Kaiba ng name nila ha. Siguradong sisikat tong company na to. Mahinang saad ko. Siyempre ako atang unang mag-endorse ng product nila eh. I wonder what product they have. Kasi kung ako gusto ko yung produkto ng mga bulaklak. Especially roses. Pero sa ganito ba namang kumpanya ay bulaklak lang ang product nila? At nakakumpanya pa talaga? Imposible naman. Baka mga cars or something big ang produkto nila. Gaya ng company sa Spain na bigating kotse at airplanes ang mayroon na ako mismo ang nag-endorse. Akala ko hanggang damit at makeups lang ako eh. Let's go, those bastard is looking at your back. Mahinang singhal na narinig ko mula kay Chase. Napahagighik na lang ako tumunggo. Masiglang saad ko at kumapit sa braso niya, papasok sa company. Medyo excited ako, pero sa pintuan pa lang ay may sumalubong na agad sa aming babae at nagpakilala ito bilang secretary umano. Iginaya kami nito sa isang VIP room at kinausap. Kasama ko dan si Chase, malabong magpaiwan to. Napagkakamalanan na rin nga tong boyfriend ko daw pero deadman na lang din. We know the truth after all. It's nice finally meeting you, ma'am, and thank you for accepting our request. I just nodded to her and they look at Chase na nasa gilid ko lang at prenteng nakaupo. It's my pleasure to be with this company too, miss. Saad ko na lang. Magsasalita sana ako ulit nang biglang sumabat naman si Chase. So, what products do you have? A drugs? Agad ko naman siyang siniko sa sinabi niya na pasinghap naman yung kaharap ko kaya sinamaan ko na ng tingin si Chase at sinanyasan na tumahimik na lang. Okay lang sa akin na ganyan siya. Sinabihan din kasi siya ni Papa na kilatasin lahat ng nakakasalamuha ko. Sobra pa siya kay Butler Patrick eh. I'm sorry, but I wanna ask, what products do you have? Tanong ko na lang din at mahinang kinurot si Chase dahil sa naglulumilikot na naman. Napatikim naman ito. Mukhang nailang tuloy. Our product here is flowers, ma'am, especially roses. Nakingiting saad na nito. Really? Bulasla ko. Just wow. Kanina iniisip ko lang yun. Maging si Chase ay mukhang nagulat din. Gusto ng amo namin ng roses, ma'am. Sabi niya may naaalala daw sa kanya. Pagkakwentuhan niya. But this company is so big for just a product of flowers. Pagtatanong ko habang patuloy na mamangha. Only flowers? Saligbat na din ni Chase. Napatanggo naman ito. Yes, ma'am and sir. And besides, marami kaming investors and buyers kahit po this company is new. Our boss has his own flower farm and he made this company for it. Pagkakwentuhan niya ulit. So madami na agad buyer and nag-i-invest dito kahit bago pa lang itong kumpanyang ito. Well, I can't blame them. Mukha palang papatok na. I saw the name of this company. Click Company. Is it your boss name? Natataka akong tanong. I don't know to and naitanong ko lang. Napatawa naman siya. No ma'am, I heard that it's a name combination but I don't know where it came from. Napatanggo na lang ako sa sinabi niya. Name combination naman pala. Pero kaninong name kaya yun? So bakit ikaw ang kausap ko? Nasaan ang amo mo? Tanong ko. Iya, Danikas need to rest. Agad ko siyang sinamaan ng tingin dahil sumaligat ba't na naman ito. Ayaw talaga magtahimik itong si Chase. Busy siya ngayon ma'am pero kakausapin ka daw niya ng private bago ang photoshoot niyo. Sabi niya. Kung gusto niyo po ma'am at sir, may ipakita ko po sa inyo ang mga bulaklak natin dito. May sarili po itong kwarto sa kumpanyang ito. Nagmamalaking saad niya. Wow, grabe naman. May sariling taniman talaga dito mismo sa loob ng company na to? Unbelievable. Can I? I excitedly asked. Tumawa naman ito at tumanggo bago kami ginaya palabas ng VIP room. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako namangha ng todo. Mas maganda pa ito sa garden ng bahay. Who knows that this company has its own flower garden inside? Dinala kami nito sa pinakataas ng building at bumungad sa amin ng sa magandang pinto at nung buksan na niya ito, ay doon na ako tuluyang namangha. Muntik na nga ako mabuwal pero inalalayan na lang ako ni Chase. He knows how I love flowers, especially my roses. Iniwan na din kami ng sekretarya ng boss dahil may tumawag daw dito.
After naming tignang daw ito ay pwede na daw kaming umalis since kakausapin lang naman pala ako for the setup. Akala ko naman, ngayon na yung shoot eh. Nasanay din kasi akong ura-urada na agad ko mag-shoot. Nakasunod lang sa akin si Chase. Napakalawak ng lugar. Kahit sino, hindi mag-aakala na meron nito dito. Hinapos ko ang rose na nadaanan ko. May yellow bells, sampagita, tulips, sunflower, dancing lady, baby bloom, daisy at madami pang ibang klase ng bulaklak na iba't ibang kulay pero ang nangingibabaw dito ay ang bulaklak ng rosas. Ito talaga ang pinakamadami. May mga nakasabit-sabit din sa kisame nito na flower pots. Siguro inspired talaga yung boss. Believe na ako sa kanya dahil naisip niya ito. Rose garden. Filled with thorns, I can make the table turn ends. Agad ko namang hinampas si Chase sa braso niya nang natatawa dahil dinugtungan niya ito ng kanta ni Taylor Swift. Ano, ayusin mo nga, ang kulit mo. Sabi, irap ka sa kanya. Ano, mahal mo boses ko, alam ko. Nagmamalaking saad niya tsaka pumitas ng isang bulaklak ng yellow bell. Agad ko naman siyang hinampas. Hoy, ano ba? Baka mapagalitan tayo. Mamaya may CCTV, mahal pa naman yan. Sita ko sa kanya, pero natawa na lang siya. Agad niya akong hinarap. There, more beautiful. Nagulit naman ako nang sinabi niya at ngayon ko lang namalayan na inipit niya pala ang bulaklak sa tenga ko. Napairap naman ako para hug ipahalata ang kilig. My face is red, I know. Tara na nga, labas na tayo. Sabi ko na lang, tsaka naunang lumabas. Mas lalo lang ako namula nang marinig ko ang sexy niyang tawa. Bago ako tuluyang makalabas sa kumpanya ay pinuntahan pa kami ng secretary at sinabing ngayong Friday daw ang dating ng boss nila at gusto ako nitong makausap bago ang photoshoot sa Sabado. Martes pa lang naman ngayon, napatanggo na lang ako sa kanya at nagpasalamat. After nun may umuwi na din kami agad dahil nakaramdam na ako ng konting pagod. Mabilis naman nag-drive si Chase pa uwi. Napapailing na lang tuloy ako sa tuwing nagjo-joke na naman siya ng corny gaya na lang ng Danica? Oh, manok ka ba? Bakit? Nandito ka sa puso ko eh. Nasan yung manok doon? Kahit chicken mo pa. Gaya na lang ng ganon. Dumating ang araw ng Biyernes at naging abala ako pag-aayos sa sarili ko. Ngayon ang meeting ko doon sa boss ng clay company. I need to look presentable lalo na at mukhang makalino at bigating tao ang makakaharap ko. I also tried searching sa internet kung sino ba yung boss ng company at gusto ko din sana na magkaroon ng kahit kaunting background info. Kaso kahit anong hanap ko ata sa mga pwedeng mahanapan ko sa internet ay walang lumalabas na pangalan ng kumpanya nila. Chase, dun mga kuantayin sa lobby mamaya ha. Sigaw ko kay Chase na nasa kusina at kumakain ng tanghalian. 2 p.m. yung lakad namin at 12 p.m. pa lang naman ngayon. Ginugol ko ang buong araw ko bago mag-Biyernes sa paglibon sa buong bahay at hindi na ako magtataka kung halos ilang beses ako mamangha dahil sa ganda ng designs nito, lalo na sa garden. Hindi ko tuloy maiwasang alalahanan ang garden sa kumpanya. Puro kulitan na tatawanan lang din ang nagagawa namin ni Chase at pagluluto. I can say na nakapagpahinga talaga ako. Tumawag din si Papa at kinamusta ang lagay ko dito. Why I can't go with you inside? Rinig kong tanong nito. Umining naman ako habang nakaupo sa sala at kinakakalikot ang cellphone ko. You can't, Chase. Saad ko na lang sa kanya. Pero gusto kong pumasok sa loob. Napailing na lang ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang sumigaw habang kumakain ka. Matigas kong saad. Oh, I'm sorry. Wait there, let me finish first. Napailing na lang ulit ako sa kanya. Ilang minuto lang ay naramdaman kong nasa tabi ko na siya. Nauna kasi akong kumain kasi may pinuntahan sa kanina. Di ko alam kung saan. Just call me once something bad happened, okay? Numiti naman ako sa kanya at tumago. Pinipilit niya talaga ng masama ang pakiramdam niya dun sa kumpanya na yun. Samantalang kahapon niya ay todo hingi ako ng tawad sa pagpipitas niya ng bulaklak sa garden ng company. Dahil nakita nung secretary sa tikyod ko. Kahit okay lang naman daw. Napatingala ulit ako sa mataas at matayog na building ng kumpanya. Hindi ata ako masasanay sa taas nito.
Nandito na kami ngayon for the meeting. Napaaga lang siguro ako ng ilang minuto. I'm just wearing a simple jeans and white t-shirt na nakatuck in sa jeans ko. I am also wearing a pair of Nike shoes. Simple lang kasi, hindi naman bongga talaga ang gagawin ko ngayon. Excited pa nga ako eh. Medyo. Are you really sure na hindi mo ko isasama? Bahagya naman akong napatawa kay Chase dahil kanina niya pa iyang tinatanong. Yup, doon ka lang sa lobby. Just wait for me. Wala naman siyang nagawa kundi tumango na lang. Nakakap ulit ako para hindi ako makilala. Chase is wearing his normal outfit, maong pants and v-neck shirt na black. He looks handsome and hot on that. Nung makita ko ang secretary sa lobby, ay agad ko itong kinawayan kaya napunta sa amin ang tingin niya. Mabilis naman itong lumapit sa pwesto ko. May ibang employees na nakatingin sa akin pero umaalis din naman. Pero karamihan ay kay Chase talaga nakatingin. Tss! Glad you're here, ma'am. Good afternoon. Masiglang bati nito, halatang kami ang inaabangan sa lobby. Bumati na lang ako tabalik at sinenyasahan si Chase na umupo sa couch na nasa lobby at hintay na lang ako. Marahan naman siyang tumango kaya nagsimula na ako maglakad nung igaya na ako ng secretary sa isang private elevator. Nang makapasok kami sa elevator ay napasulyo pa ako kay Chase na nasa akin pa din ang tingin. I just smiled at him and mouthed, "Behave," kaya napangiting napatango naman siya. Sigurado kasing susunod yan dito kapag hindi talaga sinabihan ng paulit-ulit. Nung masarado ang elevator, ay pinindot nito ang 56th floor. Ang taas naman ata kung naaandun yung office nung boss niya. Is your boss already here, miss? Hindi ko pa pala alam pangalan niya. I'm Annalyn, ma'am. Pagpapakilala naman nito. And yes, he's already here po. He arrived this morning. Dugtong naman nito. Oh, okay. Nakingiting saad ko sa kanya. Naging tahimik kami at sa loob ng ilang minuto ng paghihintay ay tumunog na din ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na kami. Bumukas ang elevator at humakbang ako palabas pero agad akong napahinto nang bigla akong nakaramdam ng lamig at kaba. Napahigpit tuloy ang hawak ko sa malit na shoulder bag na dala ko. This way po, ma'am. Pag-aayos sa akin ni Annalyn nang mapansing napatigil ako sa paglalakad. Napalunok naman ako at tumanggo. Why am I feeling so nervous at the same time? Are you okay, ma'am? Balisa ako napatanong kay Annalyn. Ngumiti naman siya, tila napansin niya na tensyonado ako. Don't worry, ma'am, he don't bite, saad niya at may hinang tumawa. Di ko man lumagaw ang matawa sa pabirong saad niya. Inayos ko sa sarili ko ay mid ko compose myself dahil nakakahiya sa bus nila. Sa mahabang hallway sa pinakadulo ay may nag-iisang room doon, base na din sa pintuan na nakita ko. Doon niya ako pinasunod at nang nasa tapat na kami ng pinto ay naramdaman ko na naman ng tila palanamig ni sistema ko. Bago kami pumasok ay kumatok muna siya. Talaga bang hindi nangangagat yung boss nila? Kinalapit ko si Annalyn na halatang nagulat pero nakangiti naman siyang humarap sa akin. Babae ba yung boss niyo? Pantisa lang ko kung tanong na ikinaawa ng bibig niya at sunod-sunod siyang umiling. Magsasalita na sana siya nang makarinig kami ng isang buo at baritonong boses at sobrang pamilyar ng boses na yan sa akin. Come in. Napalunok ako. Why does his voice is so familiar? Pasok na po, ma'am. Nabuksan niya na pala ang pinto, nakakahanga ma. Annalyn was smiling and it's creeping me out. Tuluyan na akong humakbang papasok. Nilingon ko pa si Annalyn kung papasok din ba siya. Pero nang mamadali na siyang umalis. Napailing na lang ako. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? At the same time naman, sanay na ako sa ganitong pangyayari. Bago ako mag-endorse ng product ng isang company, ay kailangan ko munang makausap yung boss. At madalas, dun ko na mismo sa meeting unang makikita ang boss nila. Napailing ulit ako dahil naaalala ko yung isang boss ng company sa Spain na nagkagusto sa akin. Humarap na ako pero hindi ko maiiwasang iikot ang mata ko sa loob ng opisina niya. Black and white ang team nito. At may isang sala sa gilid at isang malaking bookshelf na sobrang daming libro. Organized, black and white din yung pattern ng sahig. Malamig din sa loob na hindi nakakatulong sa sistema ko. Hanggang sa dumako ang mga mata ko sa pinakakitnang table ng si Reed. Malaki yun at may nakalagay na mga papeles. Sa unahan nito ay may isang swivel chair na nakatalikod sa akin habang may nakaupo ditong isang lalaking nakatalikod.
Bahagya kong pinilig ang ulo ko dahil prente itong nakaupo at nakatalikod sa gawi ko. Nakatingin siya sa open window dito sa office niya kung saan kitang-kita ang buong lugar. Parang pamilyar din sa akin ang body build niya. Akala ko naman babae o bakla siya dahil bulaklak ang negosyo niya. Tumikim ako para agawin ang atensyon niya at doon niya unti-unting inikot ang upuan niya paharap sa mesa niya at sa akin. Kapit-kapit ang maliit na bag na dala ko, unang dumako ang mga mata ko sa kalahati ng katawan niya na hindi natatabunan ng mesa. Dumako ang mga mata ko sa itim na polo shirt na suot niya, tumaas ang tingin ko hanggang sa dibdib niyang nakabukas ang 3 butones ng polo niya, kaya bahagya kong nakitang usang rose silver necklace na nakalawit sa liig niya na mas lalong nagpapatingkad sa magandang niyang dibdib. Lumipat ang mga mata ko sa isang kamay niya na nasa labi niyang nagdulumikot. Napalunok ako at hiniwas doon ang tingin. Hinanap ko ang isang kamay niya at nakita ko itong prenteng tumatapik-tapik sa mesa ang mahahabang mga daliri niya. Tila nag-slow ang utak ko sa tunog na nililikha niyon. Napabalik lang ako sa wisyo nang bigla siyang tumikim. Agad-agad akong napaayos at diretsyong tumingin sa mukha niya na sana ay hindi ko na lang ginawa. Biglang ngumiti ng nakakaloko ang mga labi niya. "Hi, nice meeting you again." Tuluyan akong nanghina nang marinig siyang malumanay na magsalita at may bahid ng lungkot at pangungulila. Clark. Nangihinang saad ko nang tuluyang luminaw sa akin ang lahat. Si Clark ang kaharap ko ngayon, ang dati kong asawa. You're not dead. You can still remember me. Mabilis ako napalunok. Mali ang nasabi ko. Dapat pala'y nag-akto akong hindi siya kilala dahil ang pagkakaalam niya ay patay na ako. Ang pagkakaalam nila ay patay na ako. Hindi ko man lang magawang magsalita dahil titig na titig ako sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Kung matured na siyang tingnan noon, mas lalong dumagdag yun ngayon. I admit, he's still handsome like before. Andyan pa din ang aura niyang nakakatakot. Hindi din nawala sa panimin ko ang mumunting bigote niya. I'm glad to see you here in my company. The most famous model of Victoria's Secret. Tila nalamig ako sa paraan na pagkakasabi niya. Mukhang hindi ko na nga kayang magpaliwanag o magdahilan na hindi ako yung iniisip niyang si Danica o yung dati niyang asawa. Dahil mukhang alam niya na noon pa na peke ang pagkamatay ko. Lihim akong napangiti ng mapait. Wala na naman akong pakikalam sa lahat. Kagaya ng sabi ko, ang nakaraan ay nakaraan at hindi na pwedeng balikan. Tumaas na ako sa hinarap at ngumiti. Hindi na ako yung dati, malaki na ang pinagbago ko. "Good morning, sir." Matamis kong saad. Ang mga mata niya ay hindi inaalis ang pagkakatingin sa akin. Ang pagkakamali ko ay ang hindi inalam kung sino ang may-ari ng kumpanyang ito. "Sit." Itinuro niya ang upo ang nasa harapan niya. Simpleng naglakad ako papunta doon at maayos na umupo. Kahit na ngayon ko pa siya nakita ng biglaan, ay hindi maiaalis ang kaba at pagkabigla ko. Kaya siguro ganun na lang ang nararamdaman ko kanina papunta pa lang dito sa office niya. Pero pilit kong ikinubli ang nararamdaman na iyon. Wala na siyang epekto sa akin. Plus, may pamilya na siya. Nagulat lang ako at ikaw ang may-ari nito. Mahina naman siyang tumawa habang nakatingin sa akin. Nailang ako sa paraan ng titig niya dahil tila kinakabisado niya ang pagmumukha ko. Oh, hindi ko rin inaasahan ito. Oh, talaga ba? Gusto ko sanang itanong sa kanya yun. Posibleng hindi niya alam na ako yung maki-endorse sa kumpanya nila. "How are you?" Saad na tanong niya. Sinalubong ko ang mga tingin niya. I don't want him to see na ako pa din ang dating kilala niya. "I'm fine and doing good now." Mabilis ko namang saad, hindi na ako nag-abalang ibalik ang tanong sa kanya dahil wala naman akong pakialam. Gusto kong umatras na lang dito pero ayokong ma-disappoint sa akin si manager. Napatango-tango naman siya at bahagyang kumibot ang mga labi. "Are you single?" Napataas ang kilay ko sa tanong niya.
I am, but I have someone. Hindi ko din alam kung bakit ko pa naisagot ang ganoon. Napataas din ang kilay niya at napaayos siya ng upo. Okay, so bukas ka magsisimula, hindi ka ba aatras? Pag-iibang saad niya na tila may iniiwasan. Siguro din ay iniisip niya na aatras ako at duwagdali lang siya yung boss. Wala akong balak umatras. I don't wanna disappoint my manager. And yes, I'm ready for tomorrow. Pagkatapos ng sagot ko ay may inabot siya sa aking isang papel. Yun ang kontrata. Kailangan mong pirmahan yun bago magtrabaho bukas. At pupunta rin ako. Hindi ko na pinansin ang huling sagot niya. Pinirmahan ko na lang ito dahil ganun talaga. Kailangan may pipirmahan kang contract bago ka mag-shoot. Dito lang din daw yun gaganapin. Maliban sa pag-i-endorso ng aming mga bulaklak, kailangan mo ring i-endorso ang aming mga produkto, tulad ng mga produkto ng kulon at mga beauty products. Napatango-tango naman ako. Nanatili ang tingin ko sa papel na nasa mesa. Gusto ko sanang itanong kung bakit ganito na yung company niya. Sa pagkakaalam ko, madami pa siyang hawak na company. Pero ngayon lang ata ito nangyari at bulaklak pa talaga. Ni hindi pumasok sa isip ko na ang isang Clark Ruski Villamor ay magkakaroon ng company ng mga bulaklak. First time in the world! Matagal na katahimikan din ang namayani kung ibang boss lang ito. Kayang na nakakasanayan ko ay madami pang tanong at kaikikan bago matapos ang meeting at mag-sign ng contract. Pero dito halos wala na nga kaming masabi. Hindi ba siya nag-aalala na baka hindi ako umayos bukas? I can feel it, nakatingin siya sa akin at ayoko ng ginagawa niya. I don't know what to say. I think I got stuck by your beauty. Napaawang ang labili ko sa biglang sinabi niya. Mahina akong tumawa. Thank you. Nasabi ko na lang kahit naiilang dahil titig na titig siya. Bakit ka umalis? Can I go now? Chase is waiting for me in the lobby pa. Pagpuputol ko sa sasabihin niya dahil pakiramdam ko hindi maganda ang susunod na lalabas sa labi niya. Inayos ko ang bag sa kandungan ko kahit wala naman akong ginalaw doon. Bahagya naman bumali sa amnawa niya. Pwede bang manatili ka na lang saglit? Nakapirma na po ako sa kontrata, sir. Gusto lang kitang makausap. Wala akong oras, Mr. Villamora. Even just a little? Alinlangan nitong sagot pero tinignan ko lang siya at inilingan. Makatayo na ako sa harapan niya at akmang lalabas na pero gusto niya pa daw na manatili ako doon kahit sandali. Bahagya ako napatawa. Halata ang pagtabay sana na babasa ko sa mga mata niya. Except for that, I can see the longing and sadness in his eyes. But for what? Bago na tumayo at nababasa ko na ang pinapakitang emosyon ng mata niya. Kakauwi ko lang kasi das last week. Gusto ko ding magpahinga. Maayos ng saad ko kahit kating-kati na akong umalis sa office niya. Hindi ko alam pero ayoko talaga na magtagal dito. It feels so wrong. Sinubukan kong kapain ang nararamdaman ko pero wala naman ako makapa maliban sa kaba at bigla ang naramdaman ko kanina. Except for that, I can't felt nothing. Nagulat lang talaga ako na makikita ko siya ngayon dahil yun ang hindi ko inaasahan sa pagbalik ko dito sa Pilipinas. What a coincidence. Bahagya siyang tumango at parang natauhan. Hayaan mo akong samahan ka. For what? Gusto kong isatinig pero nagsalita na agad ako. No need. Ngiting saad ko at bahagyang inayos ang suot ko bago kumarap na sa pintuan. Bago ko pa pinigip ang doorknob ay narinig ko na naman siya. Mabilis akong umirap sa hangin dahil kampante naman ako na hindi niya ako makikita. Danica? Medyo seryosong saad niya. Hindi ako humarap. Yes, nanatili ang kamay ko sa siradura ng pintuan. Let's talk tomorrow after the endorsement. You can go now. Thank you for accepting my company. Pagkatapos kong marinig yon ay bumuntong hininga na lang ako. Agad kong pinihit ang doorknob at walang lingon na dumiretso palabas sa mahabang hallway. Automatic na nagsara ang pinto dahil narinig ko ang muling pag-click noon. Wala si Annalyn pero alam ko naman ang daan pababang lobby. Nagpatuloy ako sa paglalakad at pilit iniiwas ang isipan sa gustong isipin. OMG, ngayon pa talaga? Nang nasa kalagitnaan na ako ng hallway,
ay hindi ko mapigilang mapahinto ulit at mapalingon ulit sa pintuan niya. Suddenly, so many questions pop up in my mind. So many whys. But before I could get back to my senses, I felt something holding my legs. Agad ko itong tiningnan para lang mapatulala. Who are you, Miss Pretty? Ang isang maliit na kamay ng isang maliit na batang babae ay nakahawak sa aking binti. Bahagya akong napakurap-kurap. Nakatingala siya sa akin habang hawak niya ang mga binti ko na tila yumayapos doon. Bahagya ding nagkikislapan ng kanyang mga mata. She looks like someone. Ang ganda din niyang bata. Napalingon-lingon ako dahil baka multo pala ito pero wala akong nakitang kasama niya. Sa huli ay napili kong yumuko para tingnan siya na nananatiling nakatingin sa akin. I'm Danica. Who are you, little girl? Joy POV. Nasaan na bang babaeng iyon? Erg, nakakainis! Magandang umaga po, ma'am. Hey, did you see my daughter? Tanong ko sa babaeng empleyado, ngunit mabilis naman itong umiling. I rolled my eyes. Walang kwenta. Nakatingin sa akin ng mga empleyado ni Clark. You didn't see her? Agad naman silang umiling. Napakuyom na ng kamay ko sa galit. Saan ba kasi yung batang yun? I'm planning to surprise Clark cause it's his birthday today at mukhang nakalimutan niya yun. I'm just talking to my husband's secretary but hindi ko alam na nawala na yung pasaway na ano ko sa tabit ko. Hindi ko siya hawak kasi I'm holding a cake on my other hand at ang kabila naman ay may hawak na cellphone. I frustratedly groaned. Nabubwisit talaga ako sa batang yun palaging sagabal. Tinalikuran ko na sila at nagtungo sa unahang lobby and I saw a man there setting. Maybe he saw that kid. Hey you! Agad kong sabi nang nasa harap ko na siya when I got his attention, ay tumaas ang mukha niya. Oh, ang gwapo niya. Kung wala ang Clark ko, I'll definitely flirt with him talaga. What? Oh, bakit suplado? Niwala kong makitang emosyon sa mga mata niya. Anong ginagawa niya dito? Did you see my child? She's a girl wearing a pink dress and a purple hair clip. Bahagyang umawang ang bibig niya at agad na umaktong parang may iniisip. Yeah, I think I saw her. She's heading that way. Sabi niya habang tinatawag ang private elevator papunta sa office ng asawa ko. Napairap naman ako. That kid is annoying. Salamat, sabi ko na lang sa kanya at pumunta agad sa private elevator since mukhang wala naman siyang pakialam. How can I surprise Clark if nauna na yung batang yon? Oh my God, I will punish her later. Danica POV. My name is Zaya. Masiglang saad sa akin ng maligalig na bata. I think she's 4 or 5 years old. Bumitaw na siya sa pagkakakapit sa akin at ngayon ay bibo ng kinakausap ako kahit nabubulol pa siya. Sinong kasama mo? Matamis kong tanong. Napakaginda niya at napaka-inosente ng muka. I'm with my mommy. It's daddy birthday today and we surprise him. Bibong sa agmito maliban na lang dahil medyo nauutal at nabubul talaga siya. Paano ang isang maliit na batang babae ang nagsasalita ng ganyan? Birthday ng daddy niya, pero ba't dito siya napunta? Baby, I think dapat kasama mo si mami mo ngayon and wala ata dito sa floor na tong daddy mo. Empleyado siguro dito ang tatay niya. Ang swerte naman at may maganda at maligalig siyang anak. Someday magkakaroon din ako. Gumuso siya at sunod-sunod na umiling. Daddy is here! He is here! He's here! Kasabay ng pagtatalon-talon niya ay ang pagbukas ng pintuan sa likuran ko. Danica, why are you with Zaya? Tinig na narinig ko mula sa likuran ko. Daddy! Kasabay ng pag-alis ni Zaya sa harapan ko at ang pagtakbo sa lalaking nakatayo sa likuran ko. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mami mo? Pinilit ko na huwag lumingon pero lumingon pa din ako. Then I saw him kneeling in front of Zaya. Gumiti lang ang bata sa tanong niya. Happy birthday, Daddy! Masiglang saad ni Zaya at binigyan ng madaming halik sa mukha si Clark. Bigla akong nang lambot. Oh, birthday niya mayon. Nakalimutan ko. Gumiti si Clark at hinalikan siya sa noo. Thank you, baby. Malambing nitong saad.
Daddy, I met a pretty girl like Moni. Maligayan pa ding saad ng bata at itinuro ako. Bumalik sa akin ang tingin ni Clark. Wala akong makitang pagkabalisa sa mata niya. Maybe he's thinking that I already know it. All that I can see in his eyes is yung kaunting pangamba. Bahagya akong naisip kung para saan iyon, pero tila okupado din ang utak ko at hindi makaisip ng maayos. He really has a child now, a beautiful daughter. Pero ba't hindi naman ata niya kahawig? Baka hindi malakas genes niya. Ninitian ko sila ng bahagya. I should go now, saad ko, pero nakita ko ang paglalamlam ng titig sa akin ni Clark. And happy birthday? Pagkatapos kong sabihin niyon, ay agad akong tumalikod. Pero, Clark, honey! Oh my God, Zaya, I've been Sabay mismo kaming natigilang dalawa at parang sumabog sa utak ko na ito ang dahilan ng bahagyang tangamba at takot sa mga mata ni Clark kanina. Nakita ko ang ex-husband ko ngayong araw. Nakita ko ang anak niya ngayon at ngayon. Nakita ko ang ex-best friend ko. Nakita ko sila sa parehong lugar at oras. Oh wow, anong meron ngayon? Nauna ako makawala sa pagkabigla at pinatapang ko ang aking muka. I can feel the tension building at ayokong mas lumala pa. What the hell? Sino ka ba? Impostor? Napatas ang kilay ko but I didn't say anything. Narinig kong mahinang pagmumura ni Clark sa likod. Psst! May bata. Here's mommy po, daddy. She brought a cake for ya. Maligalig na saad ng anak nila. Pinakatitigan ko siya. Dahil siguro sa panganganak ay naging mas matured ang katawan niya. She's still the beautiful joy that I know, but not on the inside. Ewan ko lang kung may character development ba to. Ganun pa din ang mukha niya, nag-matured nga lang siguro at ganun din ako. Magkasing tangkad lang din ata kami. Sophisticada pa din at maarteng tignan. Revealing pa din siya manamit. Nakatingin sa akin ng gulat niyang mga mata. Wala nang saysay na magsinungaling ngayon. I'm tired and Chase is waiting. It's been 2 hours. Naiinip na yung panigurado. Hindi akong imposter dito. Makahulugang saad ko sa kanya. Ayoko ding makasira. I don't want to bring back the past. Ayoko ding makasira. You're not wrong. I'm Danica Santillon, your ex-best friend and your husband ex-wife. And yes, I'm not dead. Diretsong nakatingin sa kanyang mga mata habang sinasabi ko iyon. Ang kaninang pagkagulat at pagtataka sa mga mata niya ay napalitan ng galit at inis. Lalakad na sana ako palampas sa kanya pero bago ko pa man magawa ay dinuro ako nito. You! What are you doing here? Naggagalad niyang saad. Malayo-layo siya sa akin, napansin ko din ang pagtalim niya ng tingin sa likod ko. Don't think something funny, I'm here for work. Walang emosyon kong saad, pinasadaan niya ang kabuuan ko. I'm the new rank 1 model of Victoria's Secret and your husband chose me to... I'm not her husband, Danica. We're not married. Napataas ang kilay ko sa pagputol sa akin ni Clark at sinabi iyon. Ayokong pansinin ang laman ng mga nasasabi niya. Mula akong pakialam, pero bakit hindi pa sila kasal? Asawa! Mas lalo atang nainis si Joey. I'm not a liar. I'm here because your husband chose me to endorse the product of his company. Mukhang napansin niya ang pagkaseryoso ko at mas lalo siyang nagalit. I can also heard Clark's small curses behind me. Ngayon ko lang naisip, bakit hindi na lang itang asawa niya ang kunin niyang endorser? No, you must be lying. It's not you. Ngayon ay sigaw na niyang saad. Ako lang ang nangunguna sa VC at kung may iba man ay hindi ikaw yun. Galit na sigaw niya. Napabuntong hininga ako. I don't want Manager Lou to know this. Napapailing na saad ko, bahagyang paata siya nagulat sa nabanggit na pangalan. I'll go now. Akmang lalakid na uli ako pero bigla niya na lang ako nangagala itina sinugod at sinampal. Agad ako napahawak sa kanang pisngi ko dahil sa sakit. What the heck? Wala silang character development. Ano ka ba, Joy? Oh my mommy! Nasaktan si Miss Pretty! Rinig kong magkasabay na saad ni Clark at ng anak nila.
Hindi ako maniniwala. Patayin ka na! Patay ka na dapat! You go to hell! Akmang susugudin niya ako ng sampal ulit pero naunahan ko na siyang sampalin. Dinalwa ko na, nakakainis eh. Pasensya sa bata. Pwede ba wag kang tanga, Joy Sheena Alvarez? Mukhang naubos na siya sa sinigaw ko kaya nangagalay niyang tinapon sa gilid ang box na hawak niya. At akmang susugudin na ako ng sabunot ngayon but before she can even lay a finger on me again, someone pulls her away from me. Saktan mo siya at maaga kang makakita ng impyerno. Saktan mo siya at maaga kang makakita ng impyerno. Chase! Agad ako napalunok na makita ang matalim na seryoso niyong muka. Hindi ito sa akin nakatingin o kaya ay kay Joy na halatang nagulat sa pagkakita sa kanya. Sa halip nakatingin siya sa taong nasa likod ko. Ano ba? Bitawan mo ko! Nagpasangig na sigaw ni Joy. Binitawan naman agad siya ni Chase tsaka lumipat ang mga mata nito sa akin. Ang kaninang matalim at seryosong mga mata niya ay nakatingin na sa akin ngayon na puno ng katanungan. Come here. Walang kasing bilis na pumunta ako at nagtago sa likuran niya. Kinakabahan ako bunay dahil nakita niya si Clark. Nakita niya yung taong ilang beses niya nang gustong makita at patayin. Chase, uwi na tayo. Nangangatal na saad ko at humawak sa mga kamay niyang mariing nakakuyom. I don't want him to be mad. Minsan lang siyang magalit at ayokong magalit siya. Mommy? Away ba kayo ni Pretty? Napatingin ako kay Zaya dahil sa inosenteng tanong nito. Hindi naman siya pinansin ni Joy. Nang tignan ko ito ay mariing nakatingin ito kay Clark na mariing nakatingin din sa lalaking hawak kamay ko ngayon. Sino ka? Why? You care? Napakagatlabi ako sa naging sagot ni Chase. Mukhang natauhan si Joy at agad nitong hinawi si Zaya na nasa tabi ni Clark at siyang pumalit dito. Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa ginawa. Muntik pang matumba ang bata kung hindi lang nakakapit sa damit ni Clark. Napaangat ang tingin ko kay Clark na walang pakialam kay Joy. Mula sa mariin na tingin niya kay Chase ay bumabang tingin nito sa kamay kong hinahaplos-haplos ang kamay ni Chase para mawala ang pagkakakuyom nito. Napalunok ako nang nakitaan ko ito ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata at bahagyang dumilim ang mukha niya kasabay ng pagdaan ng sakit sa mga mata niya na agad ding nawala. Ano ba yan, Clark? Affected ka ba? Ang landi-landi mo talaga, Danica. Hindi ka lang malandi, pero sinungaling ka pa. Tumalim ang tingin ko na lumipat kay Joy. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Nalipat ang tingin nito kay Zaya pero mukhang wala naman siyang pakialam sa reaction ng anak niya. Baby, go to my office. May candy si Daddy doon. Wait me there. Yumuko si Clark para bigyan ng halik sa noo si Zaya na tumatanggo sa sinabi ng ama niya. Yumuko din si Joy at bahagyang ngumiti para bigyan din ng halik sa noo si Zaya. Pareho silang may munting ngiti sa mga labi habang sinasabihan ng anak nila. Plastic naman itong si Joy. Dumiin ang pagkakahawak ko sa kamay ni Chase. Hey, are you okay? Naging tanong nito sa akin nang napansin ang pagkakadiin ng hawak ko sa kamay niya. Umangat ang tingin ko sa kanya. I'll explain. Please don't be mad at me. Nanlulumokong saad sa kanya. I need to explain this to him. Hindi ko din naman alam na dito pa kami magkakatagpong muli. Tumangaw naman siya bago bumaling ang tingin sa dalawang taong nakatingin din sa amin ngayon. Wala na si Zaya. Marahil pumasok na sa office ni Clark. Nakalingki si Joy sa matipunong gaso ni Clark at parang may ipinagmamalaki ito sa kanya. Try to hurt her again. Hindi ko magkakamaling pumatay para sa kanya. Hindi ko alam kung para kanino nga ba ang makakatagang binitawan ni Chase, kung kay Joy ba o kay Clark. Iniisip ko na para ito kay Joy, pero ang mga mata naman niya ay na kay Clark nakatingin. I know you, her ex-husband. Chase! Don't worry, Danica. Hindi ko hahayaang saktan ka na ulit. Uwi na tayo sa bahay. Dali na! Nagsusumamong pakiusap ko kay Chase. You're leaving with him? Walang emosyon na tumingin ako kay Clark. Yes,
diretsong saad ko at umalis sa likod ni Chase. Naramdaman ko ang paglipat ng kamay ni Chase sa bawang ko nang tumabi na ako sa kanya. Napasunod ang tingin ni Clark doon. Walang imik naman si Joy pero alam kong kapag ganyan siya ay may iniisip siyang plano. Tara na. Hindi na ako nakaangal ng agad akong pinatalikuran ni Chase at iginaya papunta sa elevator. Hindi ko na nakuha pang tingnan ng dalawang tinalikuran namin dahil ang mas ipinagtutuunan ko ng pansin ay ang mabibigat na hininga at paghigpit ng hawak ni Chase sa bewang ko. Habang nasa loob kami ng sasakyan ay parehong kaming walang imik. Tanging ang mabibigat na hininga lang ang naririnig ko na hindi ko alam kung nanggaling ba sa akin o kay Chase. I'm worried na babahala ako dahil pansin ko na parang galit siya. Nakikita ko ang paghigpit ng hawak niya sa manibela at ang pagbusina sa mga mababagal na sasakyang nauuna sa amin. Sinubukan kong kausapin siya pero hindi ko kaya dahil pakiramdam ko hindi niya ako papansinin. Mas inaalalay ko pa ang nararamdaman na mayroon si Chase ngayon kaysa sa nararamdaman ko ngayong nagkita na kami. Who thought na ganito lang yun kadali? Pakiramdam ko hindi na ako makakapagpahinga. Gusto ko mang tanggihan ang mangyayari bukas pero hindi ko magawa. Nagmumukha akong mahina if tatanggihan ko and plus I don't want manager to be disappointed on me. Pero inaalalay ko lang ang bata. Kilala ko si Joy batay sa nakikita ko kanina. Wala siyang pakialam dahil mas galit siya na nakita ko ulit. Isa pa, talagang may anak nga talaga sila at malalim ang pagtataksil nila sa akin noon. Nakarating kami sa bahay nang hindi pa din siya kumikibo. Pinagbuksan niya lang ako ng pinto ng sasakyan at nauna nang pumasok sa loob. Agad-agad akong sumunod sa kanya. Papakyat na siya sa hagdan pero bigla ko siyang tinawag. Chase, laking pasalamat ko naman nang huminto siya. Malamlam ang mga matang tumingin siya sa akin. Let's talk, please. Malamlam ang matang pakikiusap ko din sa kanya. My heart is beating fast. Siguro kung may sakit lang ako ay naaatake na ako. Glad that I'm now okay. Tumanggo siya at bumaba papunta sa sofa. Agad-agad akong sumunod sa kanya at umupo sa tabi niya. Pinanatili ko ang ilang distansya sa amin dahil pakiramdam ko iyon ang tamang gawin. Hindi ko alam na siya pala ang CEO ng kumpanyang iyon. Mahina kong panimula. Hindi siya nagsasalita at diretso lang ang tingin sa flower vase na nasa harapan niya. Hindi ko na napigilan humikbi dahil sa inaakto niya. Pakiramdam ko may malaking bato na bumagsak sa puso ko para maging mabigat ito at masaktan ako. Sa paghikbi ko ay doon ko nakuha ang buong atensyon niya. Shh! Bakit ka umiiyak? Hindi ako galit. Mas lalo lang ata akong humikbik dahil sa lambing ng boses niya at paghaplos niya sa pisngi ko, ni hindi ko man lang namalayan ang paglapito niya sa distansya naming dalawa. Come on, Danica, hush! Marahan akong tumanggo sa kanya. Tinignan ko siya sa mga mata. There, no more tears. Napanguso ako dahil sa inaasal niya habang pinupunasan ng pisngi ko. Bakit mo ako iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Nag-iisip lang ako ng mga negatibo. Napabuntong hininga siya. I swear, I really want to kill that man kanina, pero pinipigilan ko ang sarili ko para masuntok pa siya. Chase, ang bilis naman. Bakit siya nandito? Hinatid na naman ba kayo ng tadhana sa isa't isa? May balak na naman ba si Cupido na punteryahin kayong dalawa? Mariin at malungkot ang mga mata niyang nakita sa akin habang binibigkas yun. The way he looked at you, Danica, parang gusto kanyang ilayo sa akin at angkinin ka ulit. Sa ngayon, ako naman ang humawak sa pisngi niya. You're wrong, Chase. He loved Joy. And did you see that baby girl? It's their daughter. What you think is impossible. Ngumiti ako sa kanya para sabihing mali ang iniisip niya. Ang mga imposibleng bagay at iniisip ay maaaring mangyari, Danica. Laging tandaan na, do you want that to be possible? Nakataas na kilay na tanong sa kanya. Binaba niya ang kamay niya sa kamay ko at marahan itong pinagsiklop sa aming hita. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa naming dalawa, pero alam kong pareho lang kami ng nararamdaman. Hindi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. You're not mad at me, right? Marahan din siyang umiling.
I can't be mad at you, Danica. I like you, you know that. Namula ako sa sinabi niya. Hindi lingid sa kaalaman ko ang katotohanan yon. Alam kong gusto niya ako. I'm acting like this because I felt jealous. Budragis, pagod na si Nick Jonas sa akin. Natatawang saad niya. Inangat niya ang kamay naming dalawa na magkasiklop at dinala ito sa mga labi niya tsaka ito maraang hinalikan. Nagwawala na ang puso ko. I don't know what to do or to say. I just want to give him the assurance that he needs. I don't love him, Chase, and I don't want to be with him ever again. Kontento na ako sa meron ako ngayon. Malambing kong saad. Hindi mo na ako iiwan pagkatapos nito? Hindi mo ako papabayaan? Tama ba ako? Siyempre, ako. Natatawa na lang ako dahil sa inaasta niya at saka ako mabilis na tumanggo. Nabawasan ang kabang nararamdaman ko kanina. Matamis akong ngumiti nang ibinaba niya ang kamay naming dalawa at mas hinigpitan ang pagkakahawak. The name of that company, I think it's a combination of your name and his name. Malamig na naman niyang sabi. Napangiwi ako at mahinang natawa. Naisip ko na din yon kanina habang nasa sasakyan pero alam ko namang malabo yon. Kinamumuhian niya ako. Hindi ko nga alam kung bakit pumayag pang magtrabaho ako sa kanya. No, silly. Hindi yon. Sa tingin ko, mahal kang niya. Chase, let's not talk about it. Gawan mo na lang ako ng juice. Tumaas-taas na kilay na sabi ko. I don't want to. Napabusangot ako. Dali na. Gusto mo gawan kita ng juice? Kalaunan saad niya. Oo. Strawberry juice? Tumango ako. May ice cubes? Tumango na naman ako. Kiss mo muna ako. Tumango ulit ako. Nakangiting ng niningning ang mata niya habang nakatingin sa akin hanggang sa na-realize ko ang nagawa. Bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, ay naramdaman ko na lang ang isang mahinang tawa at ang paglapat ng isang malambot na bagay sa labi ko. Hinalikan niya ako. Clark POV. Ano bang problema mo? Oh, talaga? Ano bang problema ko? Damn it. Annalyn, please iuwi mo na si Zaya. Tinawagan ko ang sekretary ko pagkatapos ihatid si Zaya sa labas ng opisina ko. Daddy, wag mo nang awayin si Mami po ah. Ngumiti lang ako sa kanya at binigyan siya ng halik sa noo. Mauna na ho kami, sir. Mabilis akong tumanggo pagkatapos bumalik sa opisina ko. Ngayon, ano? Tanong ko kay Joy, dahilan para matalimang titig niya sa akin. Ikaw? Hinayaan mong magtrabaho dito ang asong yun? Ngayon naman ay matalim kong tignan siya. Watch your words, Joy. Kanina, hindi mo man lang naisip na nandito si Zaya. I shouted, frustration is eating me. Hindi pa tayo tapos at hindi pa din kami tapos. Mabilis niyang kinuhang bag niya. I don't like your reaction to her, Clark. Don't you dare try me. Huling salita na sinabi niya bago lumabas ng opisina ko. Nag-flash sa isip ko ang imahe niya. Napangiti ako ng bahagya. Guess that's my birthday is okay? Danica POV. Mabilis na lumipas ang oras at gumising na lang ako kinabukasan para pumunta sa isang photoshoot na halos gusto ko ding wag ituloy. Mabilis ako naligo. It's already 7 o'clock in the morning at alas 8 pa yung start namin. Isang oras na lang ang meron ako kaya mas binilisan ko na ang kilos ko. Napailing na lang ako. I remember what we did last night, me and Chase. Kaya medyo nalate ako ng gising kasi halos 12 midnight na kami natutulog. Kaya ayan tuloy, 7 na ako naggising. Usually kasi 6 yung gising ko. Nagjo-jogging pa kasi ako noon nung nasa Spain pa ako. Naalala ko ang ginawa namin ni Chase kagabi. Nag-movie marathon lang naman kami after that kiss. Oh God, I remember it again. Halos saksakin ko na siya kahapon kasi kesyo daw naka-score siya sa akin. Tumawag din si Papo sa akin kagabi na madedelay daw yung dating ng kasambahay kasi may emergency daw sa bahay nila. Napapigit ako nang maramdaman ng malamig na tubig sa katawan ko
Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na ako sa banyo para makapagbihis. Hindi na ako nagtagal sa pagliligo dahil baka nag-aantay na yung isa sa baba. Pagkatapos kong isuot ang isang white bodycon silky dress ay agad kong blinower ang buhok ko. Hinayaan ko itong nakalugay lang. I decided to put some amount of makeup, then I put on my black stilettos to partner my bodycon dress. The dress is caging the shape of my body. Labas kaunti ang cleavage ko pero hindi naman masagwa tingnan. Above the knee lang ang dress at hindi siya ganon ka-revealing. Nang masatisfied na ako sa muka at ayos ko ay kinuha ko na ang white pouch ko at lumabas na sa kwarto. Nasa hagdan pa lang ako nang naamoy kong isang mabangong amoy. Mibilis kong nilakad ang hagdan para makarating na sa kitchen. Good morning! Nabutan ko doon si Chase na naghahanda ng pagkain sa mesa. Tumaas ang tingin niya sa akin at bahagya pa akong nagulat dahil sa ayos niya. What's with the look? Namamangha kong tanong sa kanya. Why? In love ka na niyan? Pakasal na ba tayo? Napabusangot ako sa kanya. As usual ay polo shirt at pants lang ang suot niya pero ngayon ay himala ata at ibang taste niya. Naka-t-shirt pa din naman siya na kulay white pero pinatungan niya ito ng isang white day na blazer. Sa pang-ibaba niya naman ay isang white six-pocket ang suot niya nang tingnan ko ang paa niya ay black undersuika na mga sapatos ang suot niya. Okay, what's with that pormahan Chase? I admit he looks so handsome in that. Pinigil ko nga lang ang sarili kong huwag matitigalgal kanina eh. Ang ayos ng buwag niya na karaniwang nakataas ay ngayon bagsak na mas lalong nakadepende sa gwapo niyang mukha. Nagbago at ang style mo ah. Tanong ko sa kanya at mas piniling umupo na lang. Pinaghila niya naman ako ng upuan bago siya naupo din. Just find it cool. Sagot na lang niya at sinandukan ako ng pagkain. Magana akong kumain dahil masarap ang luto niya kahit simpleng hotdog, fried rice at bacon lang naman yun. Matapos ang ilang oras ay nagpahinga muna ako sa sala after ko kumain. Nagpresenta siya nang magliligpit ng pinagkainan. Ilang minuto ang lumipas nang natapos na siya at inaya na akong umalis. Pasimple akong sumilip sa wristwatch niya at nakitang 8:15 na pala. Okay, I'm late. Chase, bilisin mo naman, late na ako. Saad ko sa kanya. Kahit naman gano'n ang sitwasyon pag-usapan trabaho, ayaw ko na nagkakamali ako or nagiging pabaya. Hindi ko na malaya ng oras ngayon. Sinunod niya naman ang sinabi ko pero nakabusangot ang mukha niya. Actually, kanina pa yan ganyan. Hindi ko naman alam ang dahilan niya. Nang makarating kami sa parking lot ng kumpanya ay hindi na ako nag-abala pang magtakip ng mukha dahil wala din naman tao doon at papasok na din kami sa kumpanya. Sa panonood namin kagabi ay aksidenteng napanood namin ang balitang tungkol sa akin sa TV. Kesyo saan daw ako tumutuloy at meron ding mga fans na halos mag-abang na sa mga mall at baka daw mapadaan ako doon. Wala pa akong balak mag-appear sa media ngayon. Tatapusin ko muna itong trabaho na ito bago ko gawin ang isa ko pang ipinunta dito sa Pilipinas. Malapit na kami sa main door ng company nang bigla kong naramdaman ang pagpatong sa akin ni Chase ng isang bagay. Masyadong revealing. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Blazer niya ang nilagay niya sa akin. Hindi na ako nag-abalang tanggalin pa yun kahit hindi naman talaga revealing ang suot ko. Pasimple ko siyang pinagmasdan at napakagat-labi ako nang mapansing parang magkahawig pa ata ang mga suot namin mula sa kulay. Pagpasok namin sa loob ng kumpanya ay agad kaming sinalubong ni Annalyn. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil na-late kami ng dating. Saktong 9 na din kasi nung nakarating kami dito. Nako, I'm glad na andito na po kayo ma'am. Aligang-aligaga si boss, baka daw hindi kayo pumunta. Natihimik naman ako sa sinabi nito. He's here? Kailangan pa ba yun? Mas lalo akong natahimik sa biglang sinabi ni Chase. Then I remembered na sinabi niya kahapon na pupunta siya mismo sa araw ng photoshoot. First time po ito ni sir kasi kaka-open lang ng company at isang bigating model pa yung mag-e-endorse. Nakangiti nitong sagot. Ngumiti na lang din ako dahil malang sunod na nagsalita. Madami sa mga empleyado ang nakasunod ang tingin sa akin. Meron pa ngang gusto akong lapitan pero nai-intimidate ata sa aura ng lalaking katabi ko kaya wala silang nagawa kundi ang purihin na lang ako at kunan ng litrato.
na sana huwag nilang ikalat sa social media. This way po, ma'am. Iginaya kami ni Annalyn sa isang elevator. Ilang segundo ay nakarating kami sa isang pintuan. Nasa 10th floor ito kung hindi ako nagkakamali. Nang buksan nito ang pinto ay naramdaman ko ang paghapit ni Chase sa biwang ko. Palapit sa kanya na bahagya kong ikinaadtad lalo na nang bumulong siya sa tenga ko. Once your shoot is done, come quickly to me, okay? Madiin itong bulong sa tenga ko. Wala naman akong magawa kung hindi ang tumanggo. Kanina pa lang sa bahay ay panay na ang satsat niya na hindi na daw siya magpapaiwan sa lobby at baka may mangyari na namang masama sa akin. Kaya ito ang ending, kasama ko siya mayon sa photoshoot mismo as if hindi ko alam na si Clark ang unang dahilan niya. Ma'am Danica is here! Bungad agad ni Annalyn sa mga taong nasa loob ng silid pagbukas niya ng pintuan. Oh God, gorgeous as ever! Rinig kong saad ng isang lalaking papalapit sa akin pero based sa kilos at pananalita niyang malamya ay alam kong binabae ito. Hello, good morning. I'm very sorry I'm late. Oh, it's okay for us, except for our boss here. Itinakbo nitong ang tinin sa isang lalaking prenting nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa akin. Malaki ang room siguro dahil dito kami magsushoot. Merong isang malaking sofa sa gilid kung saan doon nakaupo si Clark. Sa unahan naman ay merong mini stage at ang mas nakakaangat sa room ay ang dami ng flash at camera maging na din ang screen for recording, mga usual na gamit para sa isang photoshoot. May nakita din akong isang pintuan na may nakalagay na dressing room. Oh, and who's this guy? Malandi nitong saad bago pinasadahan ng tingin si Chase na nasa gilid ko at nakakapit pa din ng isang kamay sa bewang ko. Siyang ba? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang tumayo si Clark at pumunta sa mismong harapan namin. Bawal ka dito. Yung gamit lang, model at ako. You can go out now. Naging malikot ang tingin ko dahil nakakaramdam ako ng tensyon. I'm allowed to be here, sagot ni Chase sa kanya. Gusto ko siyang sitahin dahil medyo dumidiin ang hawak niya sa bewang ko. Ako ang boss dito. Danica wants me here and I won't let her stay with you, moron. Nakipagtagisan silang dalawa ng tingin. Ang katabi ko naman si Annalyn at yung bakla ay bahagya ding nagulat. Hindi lang kami ang sao sa silid, madami pa. At ngayon ay nasa amin na din ang tingin. Tumikim ako. Sir, if I don't mind, I want Chase to be here. Nalipat ang tingin sa akin ni Clark, nilakasan ko ang loob ko upang huwag mapaapekto sa mga bigat ng tingin niya. We should start, sir. Hanggang 12 lang tayo ngayon. Then it's better if Chase is here. Tingnan mo nga at magkapareha pala ng attire. Agad pinasadahan nito ang aming kabuuan ni Chase. Tumiimang bagang nito na ikinataas ko ng kilay. What is he up to? Parang nga kasing magkatulad kami dahil nadala sa style at kulay. Let's start! Napaigtad kaming lahat nang bigla itong sumigaw at padarag na bumalik sa sopa. Narinig kong pagbuntong hininga ni Chase. Hinawakan kong gilid ng kamay niya na nasa bawang ko upang paabutin sa kanyang ayos lang. Alam kong pigil niya ang sariling masuntok si Clark. Nagsisi tuloy akong kinuwento ko pa sa kanya ito noon. Let's change your clothes, madam. Your makeup is already perfect na naman. Napatanggo ako sa isang babaeng lumapit sa akin. Nakangiti ito at maganda. Bakas din sa mata niya ang paghanga habang nakatingin sa akin. Nilingon ko si Chase at ningitian. I need to change. Wait me there, okay? Nakangiting saad ko sa kanya bago itinuro ang sofa na ikinaroroonan ni Clark. Ayaw ko man pero wala nang ibang mauupuan kundi doon. Ayaw kong patayuin ng ilang oras si Chase. Tumanggo naman siya. Good luck, mi amor. Napangiti naman ako sa inasal niya. Bago niya ako bitawan ay napapikit pa ako nang mabilis niya akong halikan sa labi. Hindi ko na napigilan ang pamumula ko nang makita ko si Annalyn na tila kinikilig na nakatingin sa amin. Pero kaagad ding nawala nang masulyapan ng isang pares na mata na may bahid ng sakit at talim na nakatingin sa amin. Isuot mo ito sa buhok mo, ma'am. Agad kong nilagay sa buhok ko ang piraso ng bulaklak. Napatingin ako sa salamin at napangiti. It looks so cute. Nagtitirno sa suot kong colorful flower dress. Naka-flat tall shoes na lang din ako.
Hindi revealing ang suot ko pero siguradong pagdating kay Chase ay kahit mag-jacket pa ako, revealing pa din ito sa kanya. Kung hindi lang din talaga siya takot sa akin ay baka nagbalot na ako ng comforter sa katawan kada araw. You look so pretty, ma'am. Pangarap ko lang noon na makita ka in person. Nabaling ang tingin ko kay Gina na sinusuklay ang dulo ng buhok ko. You're beautiful too, Gina, and thank you. Malumanay kong saad sa kanya na mas lalo niyang ikinangiti. Agad din kaming lumabas sa dressing room para mag-shoot na. Agad na dumako ang paningin ko sa dalawang lalaking tahimik na nakaupo sa sofa pero sabay ding umangat ang paningin nang makita akong palabas ng dressing room. Napalunok ako sa tingin nila, bakas ang pagkamangha sa kanilang muka. Ganon din si Clark na isinawalang bahala ko lang dahil wala din naman akong pakialam. Mas may pakialam pa ako sa isa na humahanga ang tingin pero nakabusangot naman. Sabi ko na nga ba at lahat na lang ng damit na inaabot ko para sa kanya ay revealing daw. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na maliban kay Papa ay siya ang isa sa supporter ko. Napailing na lang ako at pumunta na sa mini stage. Red ang background ko habang ako naman ay nakaupo sa isang high stool na upuan. Hindi na ako nailang sa mga tingin dahil sanay na ako. Mahigit 10 kasi kami nasa loob ng silid. Nang maayos ko ang upo ko ay nilapitan ako ni Faye na isang organizer. Inabot nito sa akin ng isang bungkos ng bulaklak. Napangiti ako nang mahawakan ko ito. Roses and tulips. Ilang sandali ay inayos nilang pwesto ko para daw mas maayos at magandang kuha. Pumesta na sa harap ang nakilala kong photographer na si Andre. Nagpakilala kasi silang lahat kanina. Wala akong ginawa buong oras kundi ang ituon ng oras ko sa pag-post at pagkuha ng iba't ibang anggulo. Una kong in-endorse ay ang iba't ibang klase ng bulaklak na mayroon ng kumpanya nila. Napansin kong sa bawat balot na nasa bulaklak ay may nakatatak na Clarke Company. Pangalawa kong in-endorse ay ang mga products nila. Namangha pa ako ng masilayan at maamoy ito. Madaming products kagaya ng skincare at perfumes. Hindi ko nga alam kung saan niya ito nakuhang ideya. Pangatlo kong in-endorse ay ang company na talaga nila. Hindi pang ako na-inform na may sasabihin pala akong speech sa huli, pero ayos lang naman. Hindi sila nahirapan sa pagkuha dahil sanay na ako sa pagtiempo ng tamang aura at kuha. Bahagya pa akong natawa nang maalala ang isang babaeng nag-apply noon ng ginawang post ay peace sign at puro wacky, kaya ang ending niya ay ginawa na lang siyang isang stuff organizer. Ilang pesos din akong nagpalit ng damit. Pinalitan din nila sa isang shoot ang makeup ko at pati style ng buhok ko. At kitang-kita ko ang hindi pagsang-ayon sa mukha ni Chase na ikinatawa ko. Kaninang nasa kalagitnaan ako ng shoot ay tinambol ng kabang dibdib ko nang makitang nakikipagtigasan na naman silang dalawa ng tingin habang tila nag-uusap. Malayo ang agwat na meron sila. Nakampante lang ako nang lumabas si Clark at may ginausap sa cellphone. Pagbalik na to'y wala na namang nakasunod. Tinulungan ako ni Gina sa pagbaba sa mini-stage matapos ang shoot. Tamang-tama at 12 na din. Napakaganda mo. Gorgeous, mi amor. Nabaling ang tingin ko sa dalawang lalaking nagsalita. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng isasagot sa kanilang dalawa, kaya ang ginawa ko na lang ay ang gumiti. Let's go. You need to eat your lunch now. Hinapit ako ni Chase sa bewan ko. Sige. Humarap ako kay Clark na ngayon ay mariing nakatingin sa amin. I wonder kung nasaan ang asawa niya. Sir, kailangan ko bang bumalik dito bukas? Tanong ko sa kanya. Yes, we need to talk privately. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Akala ko ba ay ngayon kami mag-uusap? Sir, kung wala akong shoot bukas, parang hindi ko na kailangan dito. Agad kong sumagot. I don't want to come back here kung wala na naman palang shoot. At makipag-usap sa kanya ng pribado? Para saan? We have a date tomorrow if you didn't know. Nang laki ang mata kong napabaling kay Chase. Seryoso itong nakaharap kay Clark. I felt his hand tighten while holding my waist.
Hindi ko maiwasang mapalunok. Seryoso ang mukhang nakatingin sa amin si Clark. I don't know what he's been thinking. Kagaya pa din siya noon. Malihim. It's for the job. You can cancel your date. That much better. Anong tingin mo sa akin? Isang bastardo na katulad mo? Napapatingin na sa amin ang ibang mga staff na nandito, kaya wala akong nagawa kundi ang magsalita sa gitna nilang dalawa. Hinarap ko si Clark. We can't cancel our date tomorrow, sir. And if you really want to talk to me privately, I'm free this Monday. Hear that? We can't cancel it. Napakagatlabi ako sa inaasta ni Chase. Okay. Napayuko ako nang walang sabi itong umalis sa harapan namin. Hindi mo siya kakausapin na pribado. Sasama ako sa iyo. Let's go, Chase. Don't mind it. I'm hungry. Ako na mismo ang humila sa kanya palabas ng room. Nadaanan pa namin siya pero pareho kaming hindi nagtapon ng tingin sa isa't isa. I can feel the tense building up every time that Chase and Clark is facing each other. Hindi ko alam pero naiintindihan ko si Chase. Maybe he's jealous and pinoprotektahan lang ako. Pero kay Clark, damn, he's weird. Where do you want to eat? Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan. Umuwi na lang tayo? Magluluto ako? Sure. Mabilis niyang pinaandarang sasakyan. When we arrived, kaagad akong dumiretso sa kwarto at nagpalit. I wear a simple cotton short and a plain white t-shirt. Kaagad akong dumiretso sa kusina at naghanap ng maluluto. Some things keep running and popping in my mind, pero agad kong inaalis. Wala akong oras para dyan. At hindi ito gumagawa dahil sa lahat. Habang naghahanda ng mga sangkap ay narinig kong nag-beep ang phone ko para sa isang text, only to find out that it was from my manager. Napabuntong hininga ako. It says about Joy. Nangungulit siya at nagwawala doon buong araw. Hindi niya matanggap na ako na yung pumalit sa kanya. Napahilot ako sa sentido ko. Pumunta ko talaga siya ng Spain para lang doon? Hey, what's going on? You have a headache? Saktong dumating si Chase. Wala, may naiisip lang. I don't wanna bring back the past. At based sa ginagawa ngayon ni Joy, it's not possible that other people or medias, especially the reporters, will find something na magpapaungkat sa nakaraan. No one knows since naging model ako that Joy is my ex-best friend at may matindi pang nangyari kesa doon. I won't let that happen. I know gagawin niya din ito pero hindi siya nag-iingat. It will ruin her too. Didn't she think of that? Mukhang preoccupied ka. Just help me with this so we can eat. I said. Ayoko nang magpunta pa sa iba ang pag-ungkat niya. I know Chase at sa nakikita ko ngayon sa kanya, hindi siya okay. Mabilis kong inalagay sa isang lagayan ang mga nahiwa kong sangkap. Hindi na din naman siya nagsalita at tumulong na lang sa pagtatapon ng mga kalat. Napabuntong hininga ulit ako. I can sense that something has gonna happen. Something bad. Danica, can you promise me something? Napalingon ako sa kanya nang bigla siyang magsalita. Nakatukod ang siko niya sa counter habang nakatingin sa akin. Napakunot noo ako. Promised what, Chase? He bit his lower lip before looking intently at me. Hindi ko alam pero nararamdaman kong nagiging hindi na siya komportable lalo na pag hindi niya ako makikita. I told you I'm afraid you might leave me behind one day. I know, trabahador mo lang ako pero... Napalungkot ang matang tiningnan ko siya. Nag-iisip na naman siya. Paano ko iiwan ng isang tulad mo? Makikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tsaka, trabahador? May trabahador bang nahahalikan ng amo niya? Nananatili ka sa tabi ko kapag kailangan ko ng may kakapitan. Ngumiti ako sa kanya. At I think hindi na ako makakaalis nang wala ka, Chase. Nais sa tinig ko na agad niyang ikinangiti. My life has been different simula nang dumating siya. Mas naging maayos at payapa. Hahawakan ko yan, mi amor. Napangiti ako ng malawak. Nangako ako. Mabilis na natapos ang araw
At namalayan ko na lang kinabukasan na masaya kong nakikipaghabulan kay Chase sa isang private park. Hey, come back here! Tawa ako ng tawa dahil halatang napipiko na siya. I won't! Sigaw ko pabalik habang nakatago sa isang puno malayo sa kanya. You don't want me to catch you, don't you? Mahina siyang lumakad papunta sa gawi ko. Mabilis akong tumakbo sa mas malayo sa kanya. Hey, stop running away from me! Sigaw niya. So, if I won't? Huminto ako. I will get you and make me mine forever! Namula ako sa sinabi niya. Ewan ko sa iyo. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya. Nakataas ang tilay niya nang nasa harapan ko na siya. Ayoko nang maghabulan. Kantahan mo na lang ako. Sure. Enakbayan niya ako at dinala sa isang open space malapit sa isang puno. Inayos kong buhok ko dahil sa dumaang malakas na hangin. Walang tao dito ngayon dahil na din siguro private property. Hindi ko din alam kung bakit alam to ni Chase, pero mas okay na din to para walang magulo. Tell me if you're hungry, I'll prepare some food for you. Mabilis akong tumango sa sinabi niya. Maaga pa lang kanina pagising ko ay nagulat na lang ako na madami ng pagkain na nakalagay sa lamesa at katabi doon ang isang basket. Nang tinanong ko siya kung para saan yun ay para daw sa date naming dalawa. Hindi na ako nakaangal dahil naalala kong ang sinabi ko kahapon kaharap si Clark at alam kong umaasa siya doon kaya mabilis na lang ako nag-ayos at sumama sa kanya. Tsaka alam kong ipipilit niya din na matuloy ang date kuno namin. I don't want to disappoint him at gusto ko din namang mamasyal na yon. Anong kanta ang gusto mong kantahin ko? Napangiti ako nang pumunta siya sa likuran ko at yumakap doon. He encircled his arms on my waist. Please sing My Only One, isa yung sa mga favorite song ko since I was 16. It reminds me of someone na ayoko nang maalala ngayon but still, it's still my favorite song. Ipinaalam ko ito kay Chase at later on, he told me that it's his favorite song too. Natawawa na lang ako dahil sa kakulitan niyang yun. Okay, but sing with me. Sumandal ako sa katawan niya. Naaalala ko nung nakilala kita, ayoko mahulog. I thought my hands were shaking cause you look so beautiful. Magsisimula niya sa kanta. Pinikit ko muna ang mga mata ko bago nagsimulang kumanta. Naaalala ko nung hinalikan mo ako, alam kong ikaw at tayo at aking mga kamay, nanginginig kami kapag tinutugtog mo ang aking paboritong kanta. Iginalaw niyang katawan naming dalawa na tila sumasabay sa malakas na pagdaan ng hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tuwing tumitingin ako sa mga mata mo, nakakakita ko ng 1,000 bumabagsak na shooting star. At oo, mahal kita, hindi ko makapaniwala na gabi-gabi ikaw ang nasa tabi ko. Ngayon ay sabay na kaming kumakanta. Ipangakong mananatili akong dito hanggang umaga at susunduin kita kapag nahulog ka. While my eyes are closed, I can feel that he's looking at me. Masakit mang isipin na hindi ko maipadama sa kanya ang naipadama niya sa akin ng ilang taon. Alam ko sa puso kong mas matimbang siya mayon. Siguro natatakot lang akong aminin. Natatakot akong pumasok ulit sa isang sitwasyon but Chase doesn't deserve this. Kapag lumakas ang ulan, kapag nabusog ka na, wawakasan na lang kita at aayusin ka ng mahal ko. Napangiti ako nang maalala ko ang isang bagay 3 taon na ang nakaraan.
Ano ba, Chase? Singhal ko sa kanya dahil nanggugulo siya sa panonood ko ng isang drama. Tinutokso niya ako dahil daw umiiyak ako sa pinapanood na palabas sa TV. Napupunas na lang ako ng pisngi. It's not my fault na nakakaiyak yung palabas. It's about the girl who betrayed by her own boyfriend and family. And what makes me cry is she don't have something to hold on to. She's all alone. Huwag ka na kasing umiyak, drama lang yan. Hayaan mo kapag nangyari yan sa'yo at nasaktan ang puso mo, gagamutin kita ng pagmamahal ko. It's Chase who told me that whatever happened, meron pa ding taong lalapit at dadamayan ka kahit iwan ka man ng lahat. You just need to open your heart dahil baka ang hinahanap mong karamay ay nasa tabi mo lang. Isinandal niya ang mukha niya sa leeg ko. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar. Hanggang sa matapos ang kanta. Naramdaman ko ang pagdulo ng luha ko kasabay ng pagmulat ko. I closed my eyes again to clear my gaze but nothing changed. Nakita ko siyang nakatayo mahigit 1 metro ang layo sa akin. What's wrong? Why are you crying, huh? Umalis ako sa harapan niya. Nothing. Nadala lang ako sa kanta. I wiped my tears then look at him. Bakas ang pagtataka at pag-aalala sa mukha niya. I don't know. Ang alam ko lang mas umiyak ako dahil nadala ako sa kanta pero umiyak din ako sa nakita ko. I really don't know. I saw him standing meters away from us. Nakatingin siya sa amin. I know it's him. Pero agad na lang din siyang nawala sa paningin ko. Or maybe it's just my illusion. Are you sure you're okay? Nabalik ako sa wisyo. Yes, I'm hungry. Pagwawala ako sa usapan. He smiled bago niya inayas ang makakain namin. Agad akong pumunta sa kanya para tulungan siyang mag-ayos. I don't want him to feel that something is bothering me. Cause in the first place, naguguluhan din ako. Pagkatapos naming kumain ay nag-aya na akong umuwi dahil napapagod na din ako. I wanna have some rest. Habang pauwi kami, tinanong ako ni Chase. Are they married? Napakanuot-nuo ako. Who? Seryoso lang siyang nagmamaneho. That Clark and Joy. Joy, right? Napatanggo-tanggo ako. Actually, hindi ko talaga alam kung kasal na sila. Siguro, total may anak na sila. Imposible namang totoong sinabi ni Clark na hindi pa sila kasal. Oo, pero bakit kasi sinaktan ng babaeng iyon sa harap ng kanyang anak? Oh, that! Hindi ko masyadong naikwento sa kanya ang mga nagawa ni Joy sa buhay ko. Hinahighlight ko lang ng kaunti. She think that I'm already gone. Then syempre, nagulat siya when she saw me there and talking to her husband. Alanganing sagot ko, I don't want her. Napatingin ako sa kanya. Sino namang nagsabi na gustuhin mo siya? I raised my eyebrow. What? Mas lalo kong naitaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. It's look like you're jealous, Danica. Napatigil ako sa sinabi niya. What a feeler, Chase. I'm just asking you since wala namang talagang nagtatanong. Pagsasagot ko, siya ang babae sa lobby na nagtatanong sa akin kung nakita ko ang kanyang anak na babae. Si Joy? Oo, bakit? So that's why I saw Zaya alone while heading to Clark's office. Pinababayaan niya ba yung anak niya? Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na nakita ko ang kanyang anak na babae. And you told her kung saan pumunta yung bata? I raised my brow. Sumulyap siya sa akin. Yes? Why? E di, nasugod ako ni Joy. Duh! Inirapan ko siya. Oh wait, don't tell me kasalanan ko? Oh sure, look at my face. Sabay pakita ko sa kanya ng malungkot kong mukha na ikinatawan lang niya, kaya napasimangot ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Joke lang naman. Hindi mo naman kasalanan. Sadyang pabaya lang siyang ina. Pagtutuloy ko. Mula sa nakahawak na kamay niya sa manibela ay inilipat niya ang isang kamay niya papunta sa kamay ko na nakapatong sa hita ko. He hold it bago niya dinala sa bibig niya at masuyong hinalikan.
Pakiramdam ko, nahulog ako sa bangin dahil sa biglang pagtalon ng puso ko. Tila nakalimutan ko ang anumang nakita ko kanina. Smile, I don't want to see your sad face. Pagtutukoy niya sa ginawa ko kanina. Ngumiti ako. Sigurado ka bang gusto mong pumunta mag-isa para kausapin ang tao na iyon? Napaisip ako tsaka nagpakawala ng malalim na hininga. Yes, whatever he wants to say, I need to hear it. Ayokong may gumagambala pa sa akin. Sagot ko sa kanya. Hininto niya ang sasakyan nang makarating na kami sa gate ng bahay. Humarap siya sa akin habang hawak pa din ang kamay ko. Ayoko. Nakayokong sabi niya. Ayokong bitawan ka. Chase, ano bang sinasabi mo? Natatawa kong tanong. They say first love never dies, Danita. Nakatingin na siya sa akin. Baka matulad ako sa ibang kwento na hanggang second lead syndrome lang. Nag-overthink na naman siya. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kamay niya. Chase, you can't say that. First love can die. True love dies. Love dies. Pagpapaliwanag ko sa kanya. And it's just spirit who remains. Even the love can't stay, Chase. Love can die in different ways. Your overthinking mind won't help you. Bakuran mo na lang ako. I laughed. It was supposed to be a joke pero parang sineryoso niya. Yan ang ginagawa ko kahit nasa Spain pa tayo, love. Endearment na naman, oh. You just have to trust me. Trust me like how I trust you. Nagsusumama kong saad sa kanya. Hinalikan niya ulit ang mga kamay ko. Look at me in the eyes. Nakakunot noo akong mas napatitig sa kanya. Nakatingin na ako sa'yo. Tingnan mo lang ako sa mata. Tiningnan ko siya sa mata. His eyes captured my senses. Those eyeballs are so clear na halos pwede ko nang gawin salamin para sa sarili ko. Habang tinititigan ko ito ng matagal, ay nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko. Kasabay ng pagngiti niya, ang pagsilay din ng munting ngiti sa mga mata niya. It's like dahil sa akin kaya ngumiti ang mga yun. Nalunod ako sa pagtitig lamang sa mga mata niya na kung hindi niya pa mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko, ay hindi ako mababalik sa wisyo. What did you feel? Bigla ang tanong niya. Ha? Alam mo kung anong sinasabi nila, Danica? Naguguluhan ako sa sinasabi niya. Ha? Anong sabi? Kapag ang dalawang magkasintahan ay tumitig sa mata ng isa't isa, ang kanilang mga tibok ng puso ay nagsasabay. Nakangiti niyang sabi sa akin. Napalunok ako. What do you mean? Kapag nagkatingin na ng dalawang nagmamahalan sa mata ng isa't isa, ay nagsasabay-sabay ang tibok ng kanilang puso. Nakahinga ako ng maluwag. Damn. And by looking at your eyes, bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Is your heart beating fast too? Napatahimik ako. Danica, I don't need you to answer it. I just want you to know that my heart beats fast every time that I'm looking at your eyes. And if you feel the same, that means only one thing. Nagmamahalan tayo. Kung ibang tao lang siya siguro iisipin kong masyado siyang delusyonal pero it's him. Naging malikot ang paggalaw ng mga mata ko. Pakiramdam ko namumula na ako. Pumasok na lang nga tayo sa loob. Mabilis kong inalis ang kamay ko sa kanya at nauna nang buksan ng kotse bago tuloy-tuloy na pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto ko. Agad akong sumubsob sa kama ko. He says his heart beats fast just by looking at my eyes. And I know I felt the same thing. Nagmamahalan na nga ba talaga kami? Inaamin ko gusto ko siya o siguro mahal ko na siya. Pero hindi pa ako handa. Gusto kong makasigurado sa lahat. Ayoko na masaktan ulit. Halos 1 taon na ang nakalipas. Alam kong pinagnanasaan niyang mahal ko. I can see that in his eyes. He wants me to give back all the love that she shows to me. He wants my attention too, pero ni minsan hindi niya ako pinilit na gawin yon. Bumangon ako at sinilip siya sa ibaba at sakto namang pagsilip ko sa bintana ay ang pagpasok niya sa bahay mula sa garahe. Napabuntong hininga ko. Somehow I felt happy. Despite for those crazy things that we had, we always end up asking each other if we felt the same. Noon pa man, diretso na siyang nagtatanong kung mahal o gusto ko na nga ba daw siya. I asked him first kung bakit niya laging tinatanong sa akin yon pero taning matamis na ngiti lang ang binibigay niya.
Chase is a good man. A very perfect one. He got the trust of my father na pati patirahin kami sa iisang bahay na kaming dalawa lang ay walang naging reklamo mula sa ama ko. Hinawakan kong dibdib ko kung saan nakapwesto ang puso ko. It's beating peacefully now. What shall I gonna do? Dapat ko bang sabihin sa kanya na mahal ko dun siya? Na gusto ko siya? Pero sapat na naman siguro na naipadadama ko. Naipadadama ko nga ba? Iniling ko ang ulo ko at dumiretso sa banyo. Nagbihis na lang ako ng damit ko at nagpa siyang matulog pagkatapos. Magpapahinga na lang din siguro siya. While wearing my red lingerie, naalala ko ulit ang sinabi ni Chase a while ago. Oo, nagkasasabaya ang tibok ng puso ng mag-asawa.